Sa isang napakahabang tanawin sa buong lawak ng Mar Ingle ngunit mapanganib na kabundukan ng kalikasan at ang kaliit-liitan ng mga tao sa loob nito, sa ibaba ng matatayog at batong bangin na natatakpan ng manipis na hamog at maliliit na butil ng nyebe na dahan-daang bumabagsak mula sa maputlang asul na kalangitan, isang malalim, malinaw, at malamig na ilog ay paikot-ikot na dumadaloy na parang isang mahabang pilak na laso sa pagitan ng mga lambak, na ang tubig nito ay mabilis na umaagos patungo sa malayong kapatagan sa timog, sa itaas ng mataas na bangin sa gilid ng daanan. Dalawang manlalakbay ang pansamantalang huminto sa kanilang paglalakbay upang magpahinga at magpalitan ng mga kwento at balitang narinig nila mula sa ibang mga taong dumaan sa lugar na iyon. Ang una ay mahinahong nagtanong sa kanyang kasama kung narinig na ba nito ang isang partikular na tsismis na mabilis na kumakalat sa lahat ng pamilihan at kalsada sa mga nakalipas na araw. Hindi agad nakasagot ang kanyang kasama at sa halip ay nagpakita ng pagkalito, habang tinanong niya pabalik kung anong partikular na rumor ang tinutukoy nito, dahil napakaraming balita ng digmaan at kakaibang pangyayari ang lumalabas ngayong panahon ng kaguluhan sa buong Central Plains. Matapos ang ilang sandali ng paghahanda sa kanyang sasabihin, ipinaliwanag ng una ang nilalaman ng balitang kanyang narinig, na may isang malaking pangkat ng mga cavalry at mga sundalong nakasakay sa kabayo na kasalukuyang naglalakbay pataas mula sa katimugang bahagi ng rehiyon, at sa gitna ng kanilang mahabang hanay ay may isang dambuhala at marangyang palanquin at sasakyang pasan ng mga tao na siyang sentro ng kanilang buong paglalakbay. Higit pa rito, idinugtong pa niya na ayon sa mga nakasaksi, ang laki ng nasabing palanquin ay halos kapareho na ng isang buong malaking bahay na pagmamay-ari ng isang mataas na opisyal ng imperyo, na sapat na malaki upang maglaman ng maraming silid at kasangkapan sa loob nito, habang ito ay gumagalaw sa gitna ng mahirap na daanan ng kabundukan. Dahan-daang nagpatuloy ang dalawang manlalakbay sa kanilang paglalakad sa madilim at lupaing daanan sa gilid ng kagubatan, na ang bawat isa ay may pasan na mabibigat at malalaking supot na naglalaman ng kanilang mga paninda at kagamitan para sa kanilang mahabang paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha, habang sila ay naglalakad, muling nagsalita ang unang lalaki upang ipagpatuloy ang kanyang kwento tungkol sa kakaibang sasakyang kanyang narinig, at sa pagkakataong ito ay ibinahagi niya ang pinakakahanga-hanga at pinakamahirap paniwalaang bahagi ng buong rumor, na ayon sa mga nakasaksi mismo sa kanilang pagdating sa isang malaking ilog sa timog, ang dambuhalang palanquin ay hindi gumamit ng anumang tulay at bangka upang tawirin ang tubig, kundi ito ay bigla na lamang lumutang ng mag-isa sa ibabaw ng agos at dahan-daang nakatawid sa kabilang pampang nang walang anumang tulong mula sa mga tao o hayop. Sa sandaling marinig ang bahaging ito ng kwento, agad na nagpakita ng halatang pagdududa at pangungutya ang kanyang kasama na hindi kayang paniwalaan ang mga salitang kanyang narinig. Umiling-iling ang lalaki, habang sinasabi sa kanyang kaibigan na tigilan na nito ang pagkukwento ng mga walang kwentang bagay, dahil para sa kanya ay puro imbento lamang at walang katotohanan ang lahat ng mga sabi-sabing iyon na gawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa upang takutin ang mga simpleng manlalakbay na katulad nila. Hindi na kontento ang unang lalaki sa pagtuligsa ng kanyang kasama, kaya naman lalo siyang nagpumilit at binigyang diin sa kanyang kaibigan na ang lahat ng kanyang ikinukwento ay hindi lamang simpleng tsismis kundi isang ganap na katotohanang narinig niya mismo mula sa bibig ng mga taong nakasaksi mismo sa pangyayari sa ibang bayan. Habang ang mukha ng kanyang kasama ay nagpakita ng matinding pagkainis sa sinabi ng kanyang kaibigan, na ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng malalim, sa huli, hindi na niya pinansin ang pagpupumilit ng kanyang kaibigan at sa halip ay pinalitan niya ang paksa ng kanilang usapan sa pamamagitan ng isang matatag at seryosong utos. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na itigil na nito ang walang kwentang pag-uusap tungkol sa mga sabi-sabi at sa halip ay magmadali na sila sa kanilang paglalakad, dahil kailangan nilang marating ang kanilang destinasyon at makahanap ng matutuluyan bago pa man tuluyang lumubog ang araw at dumilim ang buong paligid ng mapanganib na kabundukan na puno ng mga mababangas na hayop at mga tulisan sa gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, bigla na lamang tuluyang huminto ang unang lalaki na kanina pa nagkukwento tungkol sa palanquin, na ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang isang bato sa kanyang kinatatayuan at hindi na makagalaw ng kahit isang hakbang papasulong, habang ang kanyang mukha na puno ng takot, pagkabigla, at hindi makapaniwalang pagkamangha na biglang sumikop sa kanyang buong isipan sa sandaling ito, na ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto sa tindi ng kanyang emosyon, habang ang kanyang isipan ay walang ibang makita kundi ang bagay na nasa harap niya. Sa loob ng ilang sandali ay hindi siya makabuo ng kahit isang malinaw na salita,
tanging isang nauutol at mahinang pag-ungol lamang ang lumabas mula sa kanyang lalamunan bilang pagpapahiwatig na mayroon siyang nakitang isang bagay na napakalala at hindi maipaliwana. Napansin agad ng kanyang kasama ang kanyang biglaang pagtigil at kakaibang reaksyon, kaya naman agad din siyang huminto sa paglalakad at sa isang balisa at naiinip na boses ay mariin niyang tinanong ang kanyang kaibigan kung ano ang nakita nito at kung bakit ito biglang tumigil na parang nawala ng kaluluwa sa gitna ng kanilang pagmamadali. Sa huli, sa isang mahina at nanginginig na boses na puno pa rin ng hindi makapaniwalang pagkamangha, itinuro ng lalaki ang direksyon sa ibaba ng kanilang kinatatayuan sa gilid ng bangin at sinabi sa kanyang kasama na ang bagay na kanilang pinagtatalunan at pinag-usapan lamang kanina, ang sinasabing palanquin na kayang lumutang at tumawid ng mga ilog ng mag-isa, ay nasa harap na nila ngayon at kanilang nasasaksihan ng sarili nilang mga mata, isang napakahaba at malawak na tanawin mula sa itaas ng bangin sa pagitan ng dalawang matatayog na bundok na natatakpan ng nyebe. Sa eksaktong gitna ng malapad at mabilis na umaagos na tubig ng ilog, walang anumang tulay, bangka, o hayop na sumusuporta rito, ay dahan-daang lumulutang at gumagalaw ng maayos ang dambuhalang palanquin na kanilang narinig lamang sa mga kwento kanina. Ang sasakyan ay hugis ng isang maliit ngunit marangyang temple na may itim na bubong na may maraming antas at isang gintong palamuti sa pinakadulo ng rurok nito. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang mahaba at patag na platapormang gawa sa maitim na kahoy na tila ba ito ay nakalutang sa ibabaw ng isang hindi nakikitang ulap, at ang malinaw na anino nito ay makikita ng buo sa ibabaw ng kalmadong asul na tubig ng ilog sa ibaba nito, habang ito ay dahan-daang gumagalaw patungo sa hilaga, sa ibaba ng bangin kung saan nakatayo ang dalawang manlalakbay. Habang sila ay nakatayo ng hindi makagalaw at nakatunganga ng malaki sa hindi maipaliwanag na pangyayaring nagaganap sa harap ng kanilang mga mata, na napuno na ngayon ng sukdulang takot sa kapangyarihang kayang lumikha ng himalang ito. Habang ang dalawang manlalakbay ay nananatiling nakatayo at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita mula sa itaas ng bangin, dahan-dahan inilalapit ng Demon Lord ang kanyang alak patungo sa kanyang bibig. Mula sa labas ng palanquin patungo sa ibabaw ng bubong nito, kung saan nakaupo ang pinakamakapangyarihan at pinakakinatatakutang nilalang sa buong mundo ng mga mandirigma, siya ang walang iba kundi ang mismong Demon Lord ng Heavenly Demon Divine Cult, na kasalukuyang nakaupo ng may ganap na kaginhawaan at karangyaan sa madilim na bubong ng kanyang lumulutang na sasakyan, habang ito ay dahan-daang gumagalaw sa ibabaw ng tubig ng ilog. Habang sa mukha ng Demon Lord ay makikita ang kawalan ng anumang emosyon sa kanyang puso, habang siya ay naglalakbay patungo sa gitna ng digmaan sa Central Plains, na tila ba nakikita niya ang lahat ng bagay na mangyayari sa hinaharap at wala ni isa man sa mga ito ang kayang magdulot sa kanya ng kahit kaunting takot at pag-aalinlangan. Hindi pa tapos ang mga himalang nasasaksihan ng dalawang manlalakbay mula sa itaas ng bangin, dahil sa sandaling iyon ay narinig nila ang malakas at nakabibinging tunog ng daan-daang mga yabag ng kabayo at hiyaw ng mga sundalo na mabilis na papalapit mula sa timog na pampang ng ilog, mabilis na lumingon ang kanilang atensyon sa pinanggagalingan ng ingay, at doon nila nakita ang hindi kapani-paniwalang pangyayaring lalong nagpatunay na wala ng imposible sa kapangyarihan ng Divine Cult. Ang buong hanay ng Heavenly Demon Army na binubuo ng daan-daang matitipunong sundalong nakasuot ng itim na baluti ay sabay-sabay na pinapag-alab ang kanilang mga malalaking kayumangging kabayo upang tumalon ng direkta sa malalim at mabilis na umaagos na tubig ng ilog ng walang anumang pag-aalinlangan, na ang bawat pagtalon ng mga kabayo ay lumikha ng malalaking tilamsik ng tubig na lumipad ng mataas sa hangin, at ang mga kabayo ay walang takot na humahakbang pasulong sa kabila ng lamig at lalim ng tubig na umaabot na sa kanilang mga tiyan, habang ang isa sa mga manlalakbay ay hindi na napigilan ang kanyang sarili at isang malakas na hiyaw ng hindi makapaniwalang pagkamangha ang lumabas mula sa kanyang bibig, habang itinuturo ang mga mandirigma, at sa kanyang isipan ay paulit-ulit siyang nagtatanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga mandirigma ito at bakit nila hinahayaang ang kanilang sarili at ang kanilang mga kabayo na malunod sa gitna ng napakalalim na ilog na walang anumang tulay at sasakyang pandagat sa kanilang paligid. Mula sa ilog, makikita ang daan-daang kabayo at mga mandirigma ng demonic cult na maayos na nakahanay sa mga tuwid na hanay, habang sila ay dahan-daang lumalakad ng ligtas at matatag sa ibabaw ng mabilis na umaagos na tubig ng ilog na tila ba ito ay isang matigas at tuyong kalsadang gawa sa bato sa halip na malalim na anyong tubig na kayang lunurin ang sinumang tao, habang ang bawat hanay ng mga mandirigma ay perpekto ang pagkakaayos na walang kahit isa man sa kanila ang nadudulas at nalulubog sa tubig.
At sa ibaba ng kanilang mga landas ay makikita ang malalim at madilim na anyo ng ilog na nananatiling kalmado at hindi nagagalaw sa bigat ng daan-daang kabayong tumatapak sa ibabaw nito. Sa pinakadulong unahan ng kanilang buong hanay, malinaw na nakikita ang dambuhalang anino ng lumulutang na palangko ng Demon Lord na siyang gumagawa ng daan para sa kanyang hukbo, at ang mahabang anino nito ay umaabot hanggang sa ilalim ng mga paa ng mga mandirigma na tila ba ito ang nagsisilbing hindi nakikitang tulay na nagpapatigas sa tubig para sa kanila. Sa isipan ng dalawang manlalakbay na nanunood mula sa itaas, isang nanginginig at hindi makapaniwalang kaisipan ang mabilis na umalangaw-ngaw. Hindi maaaring totoo ang kanilang nakikita, dahil paano nga ba ang daan-daang mabibigat na kabayo at tao ay makakalakad ng ligtas sa ibabaw ng napakalalim na ilog na ito nang walang anumang tulong, ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa. Ang katotohanan ay nasa harap na ng kanilang mga mata, ang hukbo ng Demon Lord ay hindi lamang lumalakad sa lupa, kundi kaya rin nilang lakaran ng tubig at ang langit mismo kung iyon ang utos ng kanilang kinatatakutang leader. Nanatiling nakatayo ng parang mga estatwang gawa sa bato ang dalawang mga ngalakal sa gilid ng mataas na batong bangin, na ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginginig sa kombinasyon ng matinding ginaw mula sa hindi makapaniwalang pagkamangha dulot ng mga pangyayaring nagaganap sa ibaba nila sa malawak na ilog. Ang unang lalaki ay dahan-daang nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, paulit-ulit siyang nagtatanong at tumatanggi sa katotohanang nasa harap ng kanyang mga mata, na hindi niya matanggap na ang lahat ng kanyang nakikita, ang lumulutang na palangkon, ang mga sundalong lumalakad sa ibabaw ng tubig, ay tunay na nagaganap at hindi lamang isang guni-guni dulot ng kanyang pagod sa mahabang paglalakbay. Sa likuran niya, ang ikalawang lalaki ay mahigpit na nakakuyom ang kanyang kanang kamay sa hola ng kanyang supot na paninda, na ang kanyang sariling mga mata ay nakatuon din ng hindi kumukurap sa ibaba ng ilog, habang sa kanyang isipan ay nagtatanong siya ng may halong pagsusumamo sa kapalaran na hindi sila nagkakamali ng nakikita, na sana ay pareho lamang silang nakakakita ng mga bagay na wala sa katotohanan dulot ng matinding gutom at pagod sa kanilang paglalakbay mula sa katimugang bayan, dahil ang tanging pumupuno sa kanilang buong isipan ay ang matinding pagkabigla at takot sa kapangyarihang kayang gawing posible ang mga bagay na itinuturing nilang imposible mula pa noong sila ay mga bata pa. Bago pa man makabuo ng anumang karagdagang kaisipan ang dalawang mga ngalakal tungkol sa kanilang nakikita, isang malakas na tunog ng mabilis na pag-ahon mula sa tubig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong lambak ng ilog na agad na pumukaw sa kanilang buong atensyon, mula sa gitna ng malapad at mabilis na umaagos na asul na tubig, dahan-daang lumitaw ang tuktok ng isang helmet na gawa sa matigas na bakal na may matingkad na pulang balahibo na nakatali sa rurok nito, na ang buong ibabaw nito ay basa, habang ito ay dahan-daang tumataas paitaas patungo sa ibabaw ng agos. Sa sandaling makita ang unang senyales na ang mga sundalong pumasok sa ilog kanina ay talagang ligtas na umaahon sa kabilang pampang, ang isa sa mga ngalakal ay hindi na napigilan ang kanyang sarili at isang mahina ngunit nanginginig na bulong ng pagkamangha ang lumabas mula sa kanyang bibig, na lubos na napatunayan sa sandaling ito na ang lahat ng kanilang narinig na mga sabi-sabi tungkol sa kapangyarihan ng Divine Cult ng Heavenly Demon Divine Cult ay hindi lamang mga kwentong pambata kundi isang nakakatakot at buhay na katotohanang kanilang nasasaksihan ng sarili nilang mga mata. Hindi nagtagal, sunod-sunod na lumitaw mula sa tubig ang daan-daang iba pang mga mandirigma ng Heavenly Demon Army na lahat ay may suot na pare-parehong madilim na asul at itim na baluti na may mga gintong guhit sa gilid, at ang bawat isa sa kanila ay may suot ding katulad na helmet na may pulang balahibo sa rurok na siyang nagsisilbing marka ng kanilang hanay. Sa unang hanay ng mga mandirigma na dahan-daang umaahon mula sa tubig ng may ganap na kalmado at tiyak na mga hakbang, na ang kanilang mga baluti ay basa, ngunit ang kanilang mga porma sayon ay nananatiling perpekto at walang kahit na anong pagkakamali sa kabila ng tindi ng agos ng ilog na kanilang tinawid, habang ang kanilang mga mukha ay ganap na walang anumang emosyon, walang takot, walang pagod, walang tuwa, na ang kanilang mga mata ay nakatago sa ilalim ng anino ng kanilang mga helmet na tila ba sila ay mga walang buhay na estatwa lamang na sumusunod sa isang hindi nakikitang utos mula sa kanilang leader. Habang pinapanood ng dalawang mga ngalakal mula sa itaas ng bangin ang sunod-sunod na pag-ahon ng mga mandirigma ng may pantay at matatag na bilis, lalong lumalim ang kanilang pagkamangha at takot. Habang sa kanilang isipan ay paulit-ulit silang nagtatanong kung paano nagawang tawirin ng mga taong ito ang napakalalim at mabilis na ilog na ito nang hindi man lang nababago ang kanilang porma sayon, na tila ba sila ay naglalakad lamang sa isang tuyo at patag na kalsada sa halip na sa gitna ng tubig na kayang lunurin ang 100 ordinaryong tao sa loob lamang ng ilang sandali.
Matapos ganap na makatawid ang buong hanay ng mga mandirigma sa kabilang pampang ng ilog, ang atensyon ng dalawang mga ngalakal ay agad na ibinaling sa dambuhalang palankuan na kanilang nakitang lumutang sa ibabaw ng tubig kanina, na sa sandaling iyon ay dahan-dahan nang bumababa mula sa himpapawid patungo sa ibabaw ng mga ulo ng mga sundalong nakahanda na sa ibaba nito. Ang buong sasakyan ay nababalot ng makapal at umiikot na maitim na usok na may halong madilim na asul na kislap ng demonic energy na dahan-daang kumakalat sa paligid nito, habang ito ay bumababa, na ang bawat galaw nito ay sinasabayan ng malalim at nakabibinging tunog ng paggalaw ng hangin na nakaukit pa sa hangin. Ang mga mandirigmang nakatayo sa ibaba nito ay sabay-sabay na bahagyang yumuko ang kanilang mga ulo bilang tanda ng matinding paggalang sa nakasakay sa loob ng sasakyan, na ang kanilang mga kilos ay perpekto at sabay-sabay na nagpapakita ng kanilang walang hanggang katapatan sa kanilang leader. Sa sandaling iyon, alam ng dalawang lalaki na ang taong nasa loob ng sasakyang iyon ang siyang may hawak ng kapangyarihang gumawa ng lahat ng mga imposibleng pangyayaring kanilang nasasaksihan mula pa noong sila ay dumating sa gilid ng ilog. Ang mukha ng unang mga ngalakal ay puno ng takot at pagkamanghang sumikop sa kanyang buong katawan sa sandaling ito, ang kanyang mga mata, sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang nanginginig at nauutal na tanong ang paulit-ulit na umiikot na hindi niya na kayang pigilan pang lumabas sa kanyang isipan, kung ang mga nilalang na kanilang nakikitang lumalakad sa ibabaw ng tubig at sumusunod sa isang sasakyang kayang lumutang sa himpapawid ay tunay pa bang mga taong katulad nila na may buhay, dugo, at takot sa kamatayan, o kung sila ay mga nilalang na mula na sa ibang mundo na ipinadala lamang upang maghasik ng takot at kamatayan sa buong Central Plains. Habang ang dalawang mga ngalakal ay abala pa rin sa kanilang matinding takot at pagkamangha, ang buong hukbo ng mga mandirigma ay nagsimula ng magmarcha ng sabay-sabay palayo sa pampang ng ilog patungo sa makipot na daanan sa pagitan ng mga bundok, na ang kanilang mga hakbang ay perpekto ang pagkakasabay na lumilikha ng isang malalim at paulit-ulit na ugong na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lambak, habang pinapanood sila ng mga ngalakal mula sa itaas. Isang malalim at hindi masagot na tanong ang nabuo sa kanilang isipan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng mga nilalang na ito, kung ano sila, kung saan sila nagmula, at kung anong uri ng kapangyarihan ang may hawak sa kanilang mga buhay upang magawa nilang lampasan ang mga batas ng kalikasan ng walang kahit na anong hirap at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang isang malalim at mabigat na kaisipan ay dahan-daang nabuo sa hangin na nagsisimulang magbunyag ng tunay na sagot sa tanong ng lahat tungkol sa kung ano sila. Isang napakalawak at tanaw mula sa himpapawid ay makikita ang buong lawak ng hukbo, habang sila ay dahan-daang nagmamarcha sa gitna ng makipot at batong daanan sa pagitan ng dalawang matatayog na bangin na natatakpan ng manipis na nyebe. Sa gitna ng kanilang mahabang prosesyon ay naroon ang dambuhalang palankuan na ngayon ay dahan-dahan ng dala ng dalawang hanay ng malalakas na mandirigma na nakahawak ng mahigpit sa mga mahahabang kahoy na hawakan nito, na ang bawat hakbang nila ay ganap na magkakasabay upang hindi man lang mag-alog ang loob ng sasakyan ng kanilang leader. Sa unahan ng palankuan ay may maayos na hanay ng mga cavalry at mga mandirigma nakasakay sa malalaking kayumangging kabayo na may suot na pare-parehong baluti, habang sa hulihan naman ay may isa pang hanay ng mga kabalyero na nagsisilbing bantay sa likuran ng kanilang buong pangkat. Sa sandaling iyon, ganap nang nabunyag ang sagot sa lahat ng tanong tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Sila ang walang iba kundi ang tanyag at kinatatakutang Ghost Army ng Heavenly Demon Divine Cult, ang hukbong sinasabing hindi namamatay, hindi napapagod, at kayang gawin ang anumang utos ng kanilang leader kahit na ito ay labag sa mga batas ng kalikasan at ng buhay mismo. Dahan-daang lumipat ang tagpo mula sa madugong prosesyon ng Ghost Army patungo sa isang liblib, payapa, at puno ng misteryong lupain sa ibang bahagi ng kabundukan, kung saan ang isang malawak na bukirin ay punong-puno ng libu-libong magagandang bulaklak ng Blue Lotus na dahan-daang umuugoy sa ihip ng malamig na hangin sa ilalim ng maputlang liwanag ng hapon. Ang karamihan sa mga bulaklak ay may kulay na malalim at kalmadong asul, ngunit kapansin-pansin na may ilan sa mga ito na dahan-daang nagbabago ng kulay patungo sa matingkad na rosas at mapulang kulay na tila ba may isang bagay na malakas at kakaibang energy na dumadaloy sa ilalim ng lupa na nagpapabago sa kanilang likas na anyo. Sa gitna ng tahimik at payapang tanawing ito, isang malalim at may halong bahagyang pagkamangha na tinig ni Damseong ang biglang umalangaw-ngaw mula sa isang hindi nakikitang pwesto sa gilid ng bukirin, na nagpahayag ng kanyang pansin sa kakaiba at hindi inaasahang pagbabagong nagaganap sa mga bulaklak sa harap niya, habang ang kanyang tinig ay walang halong takot at gulat.
Tanging isang malalim na pagkamausisa at pagkilala na ang pagbabagong ito ay hindi isang simpleng pangyayari sa kalikasan kundi isang tanda ng isang napakalakas at bihirang pangyayaring nagaganap sa malayo na may epekto kahit sa liblib na lugar na kanilang kinaroroonan. Habang ang kanyang tinig ay patuloy na nagmamasid sa sunod-sunod na pagbabago ng kulay ng mga bulaklak mula asul patungo sa pula, habang makikita ang buong lawak ng bukirin ng lotus na nasa harap ng isang malaki, marangya, at tradisyonal na dalawang palapag na manor na gawa sa maitim na kahoy at may bubong na hugis ng templo na nakatayo ng tahimik sa paanan ng matatayog na madidilim na bundok sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi na puno ng nagniningning na mga bituin, habang ang mga bulaklak sa harap ng manor ay patuloy na nagbabago ng kulay, na ang mga mapupula at rosas na mga ito ay dahan-daang damadami at kumakalat sa gitna ng mga asul na bulaklak na tila ba isang alon ng dugo na dahan-daang kumakalat sa ibabaw ng dagat ng asul na tubig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling nagsalita si Dam Seyong, sa pagkakataong ito ay may halong mas malalim na pagkamangha at pagkilala sa tunay na kahulugan ng kanyang nakikita. Itinanong niya sa kanyang sarili kung paano nagawang alisin ng mga tao mula sa divine cult ng Heavenly Demon Divine Cult ang nakamamatay at napakahirap tanggalin na blood parasite sa katawan ng kanilang mga mandirigma, na isang bagay na sa buong kasaysayan ng mundo ng mga mandirigma ay nagawa lamang ng nag-iisang tao sa loob ng daan-daang taon. Sa loob ng madilim at tahimik na silid ng pavilion na tanging sinisindihan lamang ng mahinang liwanag ng mga nakasinding lantern na nakabitin sa mga haligi ng kahoy, na nakatayo ng tuwid at puno ng awtoridad si Dam Seyong na kilala ng buong mundo bilang Alliance Leader, ang leader ng Righteous Heavenly Alliance na siyang nagbubuklod sa lahat ng sekta ng Orthodox faction laban sa puwersa ng Divine Cult, habang ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng daan-daang taong karunungan at karanasan sa pakikipagdigma at pakikipagtalastasan sa mga pinakamatalinong tao sa mundo, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagproseso ng nakakagulat na impormasyong kanyang natanggap tungkol sa pagbabago ng kulay ng mga Blue Lotus sa ibaba ng kanyang manor. Isang malalim at seryosong kaisipan ang dahan-daang nabuo sa kanyang isipan na kanyang ipinahayag ng mahina sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinikilala niya na ang taong nakagawa ng paraan upang alisin ang blood parasite sa katawan ng mga mandirigma ng Divine Cult ay tunay na pambihira at may talinong higit sa karaniwan, ngunit sa kabilang banda ay hindi niya maalis ang kanyang malalim na pagdududa kung ang himalang ito ay bunga lamang ng likas na katalinuhan ng isang individual at kung ang buong Demon Cult ay matagal na palang nagsasagawa ng mga lihim at madugong eksperimento sa katawan ng mga tao upang mahanap ang paraan ng pagkontrol at pag-alis sa nakamamatay na parasito na matagal nang ginagamit nila upang kontrolin ang kanilang mga alipin at mandirigma. Matapos niyang ipahayag ang kanyang mga iniisip tungkol sa pinagmula ng paraan ng pag-alis sa parasito, dahan-daang itinaas ni Dam Seyong ang kanyang kanang kamay at itinuro ang isang bagay na nakalutang ng dahan-dahan sa hangin sa pagitan nila ng kanyang kausap sa gitna ng madilim na silid, isang tuyo, lanta, at kulubot na bulaklak ng lotus na ang dating magagandang talulot ay naging kulay madilim na lila at itim na tila ba sinipsip na nito ang lahat ng buhay at kulay mula sa paligid nito, na ang mga gilid ng mga talulot ay marupok at madaling mapunit sa bawat mahinang ihip ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana, habang ang bulaklak ay dahan-daang umiikot sa hangin, habang ang maliliit na piraso ng tuyong talulot nito ay nahuhulog ng dahan-dahan pababa sa madilim na sahig na gawa sa kahoy, na tila ba ito ay isang buhay na patunay ng epekto ng blood parasite sa kalikasan at sa buhay ng mga tao, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matindi sa tuyong bulaklak. Itinanong ni Dam Seyong kay Gong Yachi na nakatayo sa kabilang panig ng silid kung si Gong Yachi ay nagkataong may alam tungkol sa tunay na paraan kung paano nagawang alisin ng Demon Cult ang parasito sa katawan ng kanilang mga mandirigma, isang tanong na may dalang banayad na pilit at pag-asa na makakakuha siya ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa lihim ng kanilang mga kaaway, ngunit sa halip na makakuha ng sagot, tanging isang mahina at may halong matinding pagkalito na tugon lamang ang narinig niya mula kay Gong Yachi na tila ba hindi nito naintindihan ang diwan ng kanyang tanong, na nagpapahiwatig na si Gong Yachi ay walang kaalam-alam tungkol sa koneksyon ng tuyong bulaklak sa usapin ng parasito na kanilang pinag-uusapan sa sandaling ito. Sa gilid ng balkonahe na nakaharap sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin, nakatayo nang nakatalikod si Dam Seyong na ang kanyang mga kamay ay magkakross sa kanyang likuran, habang ang kanyang tingin ay nakatuon ng malayo sa matatayog na bundok sa gitna ng dilim. Sa kabilang panig ng pavilion, nakatayo naman malapit sa isang malaking war table na puno ng lupang modelo ng heograpiya ng Central Plains na may mga maliliit na bandila at marka na nagpapakita ng posisyon ng mga hukbo ng magkabilang panig sa digmaan,
habang si Gang Yachi ay tapat na impormante at especially iyan ni Dam Seyong na matagal nang nagtrabaho sa loob ng hanay ng Demon Cult upang maghatid ng mga mahahalagang balita sa kanilang kaaway, at ang kanyang kanang hintuturo ay marahang nakadikit sa ibabaw ng lupang modelo ng war table, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng seryoso kay Dam Seyong na nasa harap niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, inungusan ni Dam Seyong ang paksa ng kanilang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong ng may halong matinding pagkamangha at pagdududa kung paano nalaman ng kinaiinisan niyang young leader ng Demon Cult ang paraan ng paglilinis at pag-aalis sa lason ng blood parasite sa katawan ng mga tao, isang bagay na itinuturing na imposible ng lahat ng eksperto sa medisina at lason sa buong mundo sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago pa man makapagbigay ng anumang paliwanag si Dam Seyong tungkol sa kanyang sariling mga hinala, mabilis na tinugon ni Gang Yachi ang sarili niyang tanong sa pamamagitan ng isang maikli ngunit matatag na pag-amin na wala siyang anumang kaalaman tungkol sa tunay na paraan na ginamit ng young leader ng Demon Cult upang maisagawa ang imposibleng bagay na ito. Hindi nasiyahan si Dam Seyong sa maikling sagot ni Gang Yachi, kaya naman dahan-dahan siyang lumingon mula sa kanyang pwesto sa gilid ng balkonahe, at ang kanyang mga mata ay naniningkit ng husto sa hindi paniniwala sa sinabi ni Gang Yachi. Binigyang diin ni Dam Seyong kay Gang Yachi na hindi niya may kakaila ang katotohanang ilang buwan na siyang nagtatrabaho ng malapit at kasama ang young leader sa loob ng teritoryo ng Demon Cult, isang sapat na mahabang panahon upang makakuha siya ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa mga lihim, kakayahan, at paraan ng pag-iisip ng young leader na kanilang itinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa kanilang samahan. Idinugtong pa niya sa kanyang pahayag na tiyak na may alam si Gang Yachi tungkol sa tunay na pagkatao at mga kakayahan ng young leader, at hindi niya matatanggap ang simpleng sagot na wala itong anumang kaalaman tungkol dito matapos ang mahabang panahon na ginugol nito sa loob ng Demon Cult ng kanilang mga kaaway. Sa harap ng matinding pilit at pagdududa ni Dam Seyong, nanatiling ganap na kalmado, walang takot, at may kontrol sa sarili si Gang Yachi, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa matalas na tingin ni Dam Seyong nang walang anumang pag-iwas at pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Sa isang kalmado ngunit may halong banayad na tono ng pag-iingat upang hindi magalit si Dam Seyong, sumagot si Gang Yachi na sa katotohanan ay wala talaga siyang sapat at malalim na kaalaman tungkol sa tunay na pagkatao at mga nakatagong kakayahan ng young leader ng Demon Cult sa kabila ng mahabang panahon na ginugol niya sa pagtatrabaho sa tabi nito sa loob ng Demon Cult. Idinagdag pa niya sa kanyang paliwanag na ang kakaunting impormasyon na mayroon siya tungkol sa Yang ay pawang mga bagay na alam na rin ng buong Alliance leader Dam Seyong at ng lahat ng matataas na opisyal ng kanilang samahan, at wala siyang natuklasang anumang espesyal at lihim na kaalaman tungkol sa paraan ng pag-alis sa blood parasite at anumang iba pang nakatagong kapangyarihan ng young leader na hindi pa nila alam mula sa kanilang mga naunang ulat at pagsisiyasat. Matapos marinig ang maikli at walang saysay na sagot ni Gang Yachi tungkol sa kawalan nito ng kaalaman sa mga lihim ng young leader, isang mahaba at napakabigat na katahimikan ang biglang bumalot sa buong loob ng madilim na pavilion na tanging sinisindihan lamang ng mahinang kumukutitap na liwanag ng mga nakasinding paper lantern na nakabitin sa mga kahoy na haligi nito, habang ang kanyang mata ay may matalas at puno ng daan-daang taong karunungan, ngunit sa sandaling iyon ay may halong malalim na pag-iisip, bahagyang pagkadismaya, at mas tumitinding pagdududa sa bisa ng kanilang mga operasyon ng especially laban sa mahigpit na Demon Cult, habang ang kanyang isipan ay mabilis na pinoproseso ang lahat ng impormasyong kanyang natanggap mula pa noong simula ng kanilang pag-uusap, mula sa himala ng pag-alis sa blood parasite, hanggang sa kawalan ng silbi ng kanyang matagal nang inilagay na impormante sa loob ng Demon Cult. Upang masira ang nakabibinging katahimikan sa silid at ituon ng atensyon sa mas praktikal na aspeto ng kanilang paghahanda sa digmaan, dahan-dahang ibinaba ni Dam Seyong ang kanyang tingin mula sa madilim na kalangitan patungo sa malaking war table na nasa pagitan nila ni Gang Yachi, na ang ibabaw ay natatakpan ng siksik na lupang modelo ng buong heograpiya ng Central Plains na may malinaw na marka ng mga malalaking ilog, matatayog na bundok, mga estratehikong Demon Cult, at mga daanan ng hukbo na may nakatusok na maliliit na bandila na may iba't ibang kulay upang ipakita ang kasalukuyang posisyon ng magkabilang panig sa labanan. Ang mga kulay asul na bandila ay nakakalat sa malalawak na lugar sa silangan at timog na kumakatawan sa pinagsamang hukbo ng Righteous Heavenly Alliance, habang ang mga matingkad na pulang bandila naman ay nakapokus sa matitibay na Demon Cult sa kanluran na sumisimbolo sa mga puwersa ng Demon Cult na dahan-daang sumusulong patungo sa gitna ng kapatagan. Sa isang malalim at seryosong tinig na puno ng awtoridad,
Itinanong ni Dam Seyong kay Gang Yachi kung mayroon man lang kabaturan at magaspang na pagtatansya sa tunay na kalagayan ng lakas ng magkabilang panig at mga posibleng galaw ng kanilang mga kaaway sa mga susunod na linggo ng kanilang paghahanda. Sumagot agad si Gang nang may tono ng katapatan at pagkilala sa katotohanan na mayroon nga siyang sapat na ideya sa pangkalahatang takbo ng mga pangyayari sa labas ng Demon Cult ng Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit mabilis din niyang idiniin na ang tunay at pinakamalaking suliraning haharapin ng kanilang alyansa ay hindi ang mga karaniwang mandirigma at ang young leader kundi ang hindi matumbasan at hindi pa lubusang nasusukat na dambuhalang lakas ng mismong Demon Lord na siyang nagpapatakbo sa lahat ng galaw ng buong Demon Cult mula sa kanyang nakatagong demonic godplay sa malalim na bahagi ng kanlurang kabundukan. Nakatayo ng tuwid at magkahawak ang mga kamay sa harap ng kanyang katawan ni Gang Yachi sa kaliwang bahagi ng war table, habang si Dam Seyong naman ay nasa kanang bahagi na nakaharap ng bahagya kay Gang Yachi, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matindi sa malaking mapa sa dingding na tila ba nakikita niya ang mga galaw ng bawat hukbo mula sa malayo. Ipinahayag ni Gang Yachi kay Dam Seyong na ang kasalukuyang nakaupo sa trono ng Demon Lord ay nababalot ng pinakamatinding misteryo na hindi kayang basagin ng kahit ang pinakamahusay nilang mga especially iya sa loob ng maraming taon ng kanilang pagmamanman, at ang tanging mga tiyak na impormasyong nakalap ng kanilang buong intelligence network ay tatlong bagay lamang na sapat na upang magpatayo ng balahibo sa braso ng sinumang mandirigmang makarinig nito. Una, ang tunay niyang pangalan ay Li Changsang. Pangalawa, siya ay kinikilala ng lahat bilang isang Supreme Master, ang pinakamataas na antas ng lakas na kayang marating ng isang mandirigma sa buong mundo. At pangatlo, siya ang ika-9 na tao sa buong libong taong kasaysayan ng Demon Cult na ginawaran ng pinakamataas at pinakakinatatakutang titulong Heavenly Demon, isang karangalan na ibinibigay lamang sa mga nilalang na may kapangyarihang higit pa sa karaniwang Supreme Master na kayang wasakin ang buong hukbo sa kanilang sarili lamang. Matapos mapakinggan ang lahat ng impormasyong ito, isang malalim at nakababahalang kaisipan ang dahan-daang nabuo sa isipan ni Dam Seyong na kanyang hindi na napigil ang pag-isip ng malakas sa gitna ng kanyang sarili, kung ang galing sa pakikipaglaban at kapangyarihan ni Li Changsang ay tunay na ganap na walang katulad at walang sinuman ang may kakayahang tumumbas dito sa buong Jiangho, kung gayon ang lahat ng kanilang pagod, sakripisyo, at taon ng pagbuo ng malawak na network ng mga especially iya at impormasyon ay maaaring maging walang saysay at walang kabuluhan sa harap ng lakas na kayang baguhin ang takbo ng digmaan sa isang iglap lamang ng kanyang mga daliri. Hindi nagtagal ang pag-aalinlangan sa puso at isipan ni Dam Seyong, dahil sa loob lamang ng ilang sandali ay muli siyang bumalik sa kanyang dati ng kalmado at puno ng karanasang sarili. Idiniin niya kay Dam Seyong sa isang malinaw at walang puwang para sa pagtutol na tinig na gaano man kalaki, katindi, at walang katulad ang galing sa pakikipaglaban ng sinumang mandirigma sa mundo, nananatili ang isang walang pagbabagong katotohanan ng pakikidigma na hindi kayang lampasan ng kahit ang pinakamalakas na Heavenly Demon. Ang isang nag-iisang kamay ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na lakas upang talunin ang 10 sabay-sabay na umaatake dito ng may pagkakaisa at tamang estratehiya. Ipinahayag pa niya na ito mismo ang pangunahing dahilan kung bakit imposible para sa sinumang tao, gaano man siya kalakas, na manatiling nakatayo ng mag-isa at maghari sa ibabaw ng lahat ng nilalang sa ilalim ng langit ng walang anumang kahinaan, kakulangan, o kalaban na kayang magpabagsak sa kanya sa tamang pagkakataon. Bilang pagtatapos sa kanyang maikli ngunit puno ng bigat na pahayag, binigyang diin ni Dam Seyong na ang pinakaligtas, pinakamatalino, at pinakamapag-ingat na hakbang na gagawin ng kanilang buong Heavenly Alliance sa mga darating na araw ay ituring muna si Li Changsang bilang ang ganap na pinakamalakas na mandirigmang nabubuhay sa buong mundo sa kasalukuyan, upang hindi nila siya maliitin, hindi sila maging kampante sa kanilang lakas, at hindi nila mailagay sa panganib ang daan-daang libong buhay ng mga mandirigma ng Orthodox faction na nakasalalay sa kanyang bawat desisyon sa gitna ng kanilang paghahanda sa pinakamalaking digmaan na magaganap sa kasaysayan ng Jiangho. Sa gitna ng kanilang seryosong pagpaplano tungkol sa lakas ng Demon Lord at mga hakbang ng kanilang alyansa, isang biglaang nakababahalang kaisipan ang mabilis na pumasok sa isipan ni Dam Seyong na agad na nagpabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging matatag patungo sa matinding pag-aalala, pagkabalisa, at bahagyang takot na agad na nakita sa kanyang buong mukha. Napagtanto niya ng may matinding pangamba na wala pa ring anumang mensahe, ulat, o kahit na pinakamaliit na hudyat na dumarating mula kay Senior Kang, ang kanilang pinakamatanda, pinakamatiwasay,
at pinakamahalagang ahente na matagal nang nakatanim ng palihim sa pinakaloob at pinakamataas na hanay ng Demon Cult na siyang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng kanilang impormasyon tungkol sa mga lihim na galaw ng Demon Lord sa loob ng maraming taon. Alam niya sa kanyang sarili na batay sa itinakdang kasunduan nila matagal na panahon na ang nakalilipas, dapat ay may naipadala na ni Kang Wuchang ang kanyang regular na ulat tungkol sa mga galaw ng Demon Cult bago pa man sumapit ang ganitong oras ng gabi. At ang hindi maipaliwanag na mahabang katahimikan mula kay Senior Kang Wuchang ay nangangahulugan lamang ng dalawang posibleng pangyayari na parehong nagdadala ng malaking panganib sa kanilang buong operasyon. Nahuli na ito ng mga matatalas na bantay ng Demon Cult at kasalukuyang pinahirapan upang ilabas ang lahat ng alam nito tungkol sa Alliance, o mas malala at mas masakit patanggapin, ay wala na si Kang Wuchang sa mundo ng mga buhay matapos siyang madiskubre ng mga tauhan ni Li Qiangsang. Sa gitna ng kanyang matinding pag-aalala para sa kapalaran ni Kang Wuchang, isang malinaw na alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Dam Seyong na nagdala sa kanya pabalik sa isang madugong labanan sa nakaraan kung saan nasaksihan niya mismo ang tunay na galing ni Kang Wuchang. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, kinilala niya na kahit siya mismo, bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong Murem na may daan-daang taong karanasan sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng kalaban, ay magkakaroon ng matinding hirap at halos imposibleng matuklasan at maramdaman ang presensya ni Senior Kang Wuchang kapag ginagamit nito ang kanyang tanyag at walang katulad na stealth technique, isang sining ng pagtatago na perpekto na hanggang sa puntong si Kang Wuchang ay kayang lumakad ng direkta sa tabi ng kanyang kaaway nang hindi man lang ito nakakaramdam ng kahit anong hudyat ng kanyang pagdating. Ngunit sa kabila ng lahat ng hindi matutumbas na galing at karanasang ito na napatunayan na sa daan-daang mapanganib na misyon sa loob ng mahabang panahon, isang nakakagulat at hindi maipaliwanag na katotohanan ang ngayon ay dahan-daang tumatatak sa isipan ni Dam Seyong na nagdulot ng matinding pagkabigla at lamig sa kanyang buong katawan. Ang taong halos walang sinuman ang may kakayahang makita at mahuli ay bigla na lamang nawala ng walang iniwang bakas, na nangangahulugang sa kabila ng lahat ng kanyang perpeksyon sa sining ng pagtatago, si Senior Kang Wuchang ay tuluyan pa ring nabigo sa kanyang huling misyon sa loob ng Demon Cult ng Heavenly Demon Divine Cult. Mula sa nakababahalang ganito ng kabiguan ng kanyang pinakamahusay na ahente, ang isipan ni Dam Seyong ay mabilis na lumipat sa tanging posibleng paliwanag sa likod ng imposibleng pangyayaring ito, ang mismong Demon Lord na si Li Qiangsang, ang ikasyam na Heavenly Demon sa kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult. Habang pinagmamasdan niya sa kanyang isipan ang malamig na anyo ng kanyang pinakakinatatakutang kalaban, isang malalim at puno ng pag-aalinlangang tanong ang dahan-daang nabuo sa puso at isipan ni Dam Seyong na hindi niya na kayang itago pa sa kanyang sarili. Kung ang taong may perpektong stealth technique na halos hindi matuklasan ng kahit sino ay bigla na lamang nabigo at nawala ng walang bakas sa loob ng Demon Cult ng Heavenly Demon Divine Cult, kung gayon ito ba ay tanda na ang tunay na lakas ni Li Qiangsang ay higit pa sa lahat ng kanilang inaakala at inihanda para sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang malalim at puno ng bigat na pagkilala ang dahan-daang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso na kanyang inamin ng tapat sa kanyang sarili. Ang lakas na taglay ni Li Qiangsang ay sapat na napakalaki at hindi matutumbasan ng kahit na sino sa kasalukuyang panahon, na umabot sa sukdulan na kahit siya mismo, ang kinikilala ng buong mundo bilang leader ng pinakamalaking samahan ng mga mandirigma at ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa buong Murem, ay mapipilitang humanga at kilalanin ang lalaki bilang ang ganap na greatest under heaven, ang pinakamalakas na mandirigmang nabubuhay sa ibabaw ng lupa sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng katotohanang sila ay nasa magkabilang panig ng digmaan at itinuturing niyang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng buong mundo ng mga mandirigma. Matapos niyang ganap na kilalanin at tanggapin sa kanyang isipan ang sukdulang lakas ng kanyang kalaban, isang hindi inaasahang at kakaibang pakiramdam ang biglang dahan-daang umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman mula pa noong siya ay bata pa at nagsisimula pa lamang sa kanyang paglalakbay bilang isang mandirigma, kasabay ng kanyang halos hindi mapansing ngiti na may halong matinding determinasyon at lumang apoy, sa gitna ng lahat ng pag-aalala, takot, at mabibigat na responsibilidad bilang leader ng milyon-milyong mandirigma ng Orthodox faction. Isang tapat na pag-amin ang dahan-daang nabuo sa kanyang isipan na nagpatunay na sa kabila ng kanyang edad at mataas na katayuan sa lipunan, nananatili pa rin siyang isang mandirigma sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tila ba hindi pa tuluyang namamatay sa kanyang puso ang likas na competitive spirit ng isang tunay na martial artist, ang matinding pagnanais na harapin at sukatin ang sariling lakas laban sa pinakamalalakas na kalaban na umiiral sa mundo.
anuman ang panganib na maaaring idulot nito sa kanyang sariling buhay at sa kapalaran ng kanyang buong samahan. Sa huli, nang tuluyan ng magising ang lumang apoy ng kompetisyon sa kanyang puso, nawala na ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan at takot sa mukha ni Dam Seyong at napalitan ito ng isang ekspresyon ng ganap na katapangan at walang hanggang tiwala sa kanyang sariling kakayahan at sa lakas ng kanyang samahan. Sa isang malalim at puno ng ganap na katiyakan at tinig na yumanig sa buong loob ng kanyang silid, ipinahayag niya sa kanyang sarili ang kanyang huling paninindigan tungkol sa darating na digmaan. Sa sandaling hawak na niya ang buong kapangyarihan at lakas ng buong mundo sa kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng nagkakaisang hukbo ng lahat ng sekta ng Righteous Heavenly Alliance, ang kanilang mga estratehiya, at ang kanilang walang hanggang katapatan sa layuning protektahan ang inosente, wala nang sinumang nilalang sa ibabaw ng lupa, gaano man kalakas, gaano man katindi, at gaano man siya kataas na itinuturing ng iba bilang ang greatest under heaven, ang hindi niya kayang durugan at talunin gamit ang buong bigat ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng darating na madugong labanan na magtatakda ng kinabukasan ng buong Jiangho magpakailanman. Sa ibabaw ng malaking war table na natatakpan ng detalyadong modelo ng lupain ng Central Plains na may malinaw na ukit ng mga bundok, ilog, kuta, at daanan ng mga hukbo, dahan-daang ibinaba ni Dam Seyong ang kanyang kanang kamay sa isang maliit ngunit matingkad na pulang bandila na may bilog na base na gawa sa may kantab na kahoy na may guhit ng kulay pula na tila bagawa sa pinakadalisay na jasper, at ang bawat galaw nito ay tumpak at puno ng awtoridad, habang itinutulak niya ang bandila ng diretso sa isang estratehikong lokasyon sa gitna ng mapa na kumakatawan sa teritoryo ng Demon Cult sa kanlurang kabundukan, habang ang kanyang tingin ay nakatuon ng matindi sa pulang bandilang nakatusok sa lupa. Isang seryosong tanong ang dahan-daang nabuo sa kanyang isipan na kanyang ipinahayag ng mahina sa gitna ng katahimikan ng silid. Nais niyang malaman kung wala pa bang anumang kakaiba at hindi inaasahang kilos na naitala at naiulat mula sa hanay ng kanilang mga kaaway sa nakalipas na mga araw at linggo ng kanilang pagmamanman, bago pa man lang tumama ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa matapos ilagay ang bandila. Isang kalmado at diretsyong sagot na agad na dumating mula kay Gong Yachi na nakatayo sa kabilang panig ng war table, na nagpabatid na hanggang sa sandaling ito ay wala pa ni isang kahit na pinakamaliit na ulat na dumarating mula sa kanilang mga espesyaliya at ahente na nakakalat sa paligid ng teritoryo ng Demon Cult tungkol sa anumang paggalaw ng kanilang mga hukbo at paghahanda para sa isang malawakang opens ibalaban sa kanilang samahan. Matapos ilagay ang pulang bandila sa tamang pwesto sa mapa, dahan-daang itinaas ni Dam Seyong ang kanyang kamay at kinuha muli ang maliit na bandila sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa malawak na teritoryo ng Demon Cult sa kanluran na tila ba nakikita niya ang bawat galaw ng mga mandirigma nito sa kabila ng malalayong distansya at matatayog na bundok na naghihiwalay sa kanila, habang dahan-dahan niyang iniikot-ikot ang bandila sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ipinaliwanag niya kay Gang ang unang posibleng kahihinatnan ng kanilang paghihintay, kung sakaling hindi pa rin kumilos at sumulong ang mga puwersa ng demonic path sa darating na kritikal na panahon ng tensyon sa pagitan ng mga sekta, magkakaroon sila ng sapat na pagkakataon at batayan upang ganap na alisin at isantabi ang Demon Cult sa darating na malawakang tunggalian na inaasahang sesebog sa pagitan ng tatlong pinakamalalaking puwersa ng mundo ng mga mandirigma, ang Orthodox faction na kanilang pinamumunuan, ang iba't ibang sekta ng unorthodox faction na nananatiling neutral sa ngayon, at ang mga puwersa ng Demon Cult na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Hindi nagtagal, bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag tungkol sa unang senaryo, isang seryoso at mabilis na tanong ang agad na ibinato ni Gong Yachi kay Dam Seyong mula sa kabilang panig ng mesa, na nais niyang malaman kung ano naman ang magiging hakbang at plano ng kanilang buong Righteous Heavenly Alliance sakaling sa halip na manatiling tahimik ay bigla na lamang kumilos at sumulong ang buong hukbo ng Demon Cult patungo sa gitna ng Central Plain sa mga susunod na araw ng kanilang paghihintay. Dahan-daang lumingon si Dam Seyong upang harapin ng diretso si Gong Yachi, sa isang kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangang tinig. Idiniin ni Dam Seyong kay Gong Yachi na hindi na kailangan pang mag-isip ng labis at mag-alala sa mga posibleng galaw ng kanilang mga kaaway, dahil anuman ang gawin ni Li Changsang at ng kanyang hukbo sa mga darating na araw, ang buong mundo at lahat ng sekta ng Mirim ay nakatutok at nakabantay ng mabuti sa bawat kilos ng Demon Lord, nagagawing sentro ng atensyon ng lahat ang anumang hakbang na kanyang gagawin sa gitna ng tumitinding tensyon sa buong Central Plains. Higit pa rito,
Idinugtong pa niya sa kanyang paliwanag na gamitin nila ang malawakang atensyong ito na nakatuon sa Demon Cult bilang isang perpekto at bihirang pagkakataon upang sabay-sabay nilang paksain at alisin ang lahat ng kanilang mga nakatagong kaaway, mga hadlang sa kanilang mga plano, at mga panloob na kaaway sa loob ng kanilang sariling hanay na matagal na nilang hindi maalis dahil sa takot na magdulot ng gulo sa gitna ng kanilang paghahanda. At sa huli ay simulan ng pormal at maayos ang inaasahang three-way war sa pagitan ng tatlong malalaking puwersa na magtatakda ng bagong kaayusan sa buong mundo ng mga mandirigma sa mga susunod na taon ng kasaysayan. Habang ang kanilang usapan ay patungo na sa pinakamaselang bahagi ng kanilang plano, dahan-dahang ibinalik ni Gang Yachi ang kanyang tingin sa ibabaw ng malaking war table, at sa pagkakataong ito ay makikita ang maraming iba pang maliliit na bandila na may iba't ibang kulay na nakatusok sa iba't ibang bahagi ng mapa. Ang mga kulay asul na bandila ay kumakatawan sa mga hukbo ng kanilang sariling alyansa. Ang mga kulay lila naman ay para sa mga teritoryo ng mga sekta ng unorthodox faction. At ang mga matingkad na pula ay para sa mga puwersa ng Demon Cult sa kanluran. Sa gitna ng lahat ng mga bandilang ito, ang isang tiyak na grupo ng mga kulay asul na bandila sa hilagang bahagi ng mapa ay lalong kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga lantern, dahil ito ang kumakatawan sa hukbo ng Steelblood Fortress, ang tanyag at makapangyarihang sekta ng mga mandirigma na matagal nang kilala sa kanilang walang kapantay na tapang at lakas sa larangan ng digmaan. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang matalas at tumpak na pagkilala ang dahan-daang nabuo sa isip ni Gang Yachi na agad niyang ipinahayag sa kanyang sarili, na kahit na tinatawag at inilalarawan nila ito sa publiko bilang isang tatlong panig na digmaan sa pagitan ng tatlong magkakahiwalay na puwersa, ang totoo sa likod ng mga saradong pinto ng kanilang pagpaplano ay matagal na silang nakipagkasundo at nakabuo ng isang lihim na alyansa sa mga leaders ng Steelblood Fortress, na ang buong lakas ng kanilang hukbo ay handang sumama at lumaban sa tabi ng mga puwersa ng Righteous Heavenly Alliance sa oras na sumiklab ang unang labanan ng digmaan. Dahil sa lihim na kasunduang ito, ang inaasahang three-way war ay sa katotohanan ay magiging isang hindi patas na labanan ng dalawang magkakampi laban sa nag-iisang puwersa ng Demon Cult, na magbibigay sa kanila ng napakalaking bentahe sa bilang at lakas mula pa sa simula ng kanilang opens iba laban sa kinatatakutang hukbo ng Heavenly Demon. Sa kaibuturan ng kanyang sariling pag-iisip, ganap niyang napagtanto at kinilala na sa pamamagitan ng matagumpay na pagbuo ng alyansa sa pagitan ng kanilang samahan at ng makapangyarihang Steelblood Fortress, nagkaroon sila ng sapat na lakas at impluwensya upang manipulahin, kontrolin, at itakda ang takbo ng buong sitwasyon ng digmaan ayon sa kanilang sariling kagustuhan at plano, anuman ang mga pagpili, galaw, o desisyon na gagawin ng kanilang mga kaaway. Maging ito man ay ang pag-atake ng Demon Cult, ang pananatiling neutral ng mga unorthodox sect, o anumang iba pang hindi inaasahang pangyayari na maaaring sumabog sa gitna ng kanilang paghahanda. Ang bawat posibleng senaryo na maaaring mangyari sa darating na labanan ay napag-isipan na at may nakahandang sagot at estratehiya na ang kanilang samahan, na tinitiyak na anuman ang mangyari sa gitna ng darating na madugong mga labanan sa Central Plains, ang huling panig na lalabas na matagumpay at may hawak ng kapangyarihan sa bagong kaayusan ng Murm ay walang iba kundi ang kanilang nagkakaisang puwersa ng Orthodox faction at ng kanilang mga tapat na kaalyado mula sa Steelblood Fortress. Habang nakatayo ng mag-isa sa gilid ng malaking war table si Dam Seong, sa pagitan ng kanyang kanang hinlalaki at hintuturo ay mahigpit niyang hawak ang maliit ngunit matingkad na pulang bandila na may bilog na base na gawa sa kahoy na kanina pa niya ginagamit sa pagmamarka ng mga teritoryo sa ibabaw ng mapa, habang ang kanyang tingin ay nakatuon dito. Isang malalim at detalyadong pagsusuri ang dahan-daang nabuo sa kaibuturan ng isipan ni Gang Yachi tungkol sa tunay na ugali at estilo ng pamumuno ng Righteous Heavenly Alliance na si Dam Seong. Kinilala niya na si Dam Seong ay taglay ang likas at walang takot na katapangan sa lahat ng kanyang desisyon. Mayroong matinding pagnanais na ituloy ang anumang sinimulan ng hindi na lumingon pa sa nakaraan at nag-aalinlangan sa kahihinatnan nito sa sandaling na pagdesisyonan na niya ito sa kanyang isipan. At taglay din niya ang napakatalim at mabilis na mata para agad na makita at matamaan ang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi ng anumang kalaban bago pa man ito makagawa ng anumang hakbang upang ipagtanggol ang sarili, habang patuloy siyang nagmumuni-muni tungkol sa mga katangiang ito ng kanyang kalaban, isang hindi inaasahang at nakababahalang pagkakatuklas ang dahan-daang tumatak sa kanyang isipan na lalong nagpatindi ng kanyang pag-aalala para sa darating na digmaan. Habang mas marami siyang natutuklasan at nakikitang katangian mula kay Dam Seong, lalong nagiging malinaw sa kanya na ang ugali, estilo ng paggawa ng desisyon,
at paraan ng pagharap sa mga kalaban ng makapangyarihang leader ng Demon Cult ay may halos kapansin-pansing pagkakatulad sa mga katangiang ipinapakita ng young leader ng Demon Cult, ang batang general na matagal na nilang binabantayan at itinuturing na isa ring malaking banta sa kanilang samahan sa mga darating na taon. Matapos ang mahabang sandali ng malalim na pag-iisip at pagsusuri sa mga katangian ng kanyang mga kalaban sa Demon Cult, dahan-dahang inalis ni Gang Yachi ang kanyang tingin kay Dam Seong at ibinaling ito sa direksyon ng malaking pintuan ng silid na nakabukas ng bahagya, kung saan makikita ang labas ng manor. Ang tradisyonal na dalawang palapag na gusali na may kurbadong bubong na gawa sa madilim na mga tile, ang kahoy na balkonahe na may mga detalyadong ukit sa mga rehas nito, at ang malawak na madilim na kalangitan ng gabi kung saan ang maliliit na puting butil ng nyebe ay patuloy na bumabagsak ng dahan-dahan sa ibabaw ng bubong at lupa sa paligid ng gusali, na lumilikha ng isang tahimik ngunit napakalamig na kapaligiran na tila ba sumasalamin sa bigat ng mga responsibilidad na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Sa isang mabilis at tiyak na desisyon na walang bahid ng pag-aalinlangan, pinili ni Dam Seong itigil na muna ang lahat ng kanyang mga pagmumuni-muni at pag-aalala tungkol sa mga galaw ng Demon Cult, at sa halip ay nag-utos kay Gang Yachi na kailangan na nilang magtungo agad sa malaking meeting hall ng manor upang dumalo sa nakatakdang pagpupulong kasama ang mga matatandang leader ng iba't ibang malalaking sekta na bumubuo sa buong Righteous Heavenly Alliance, ngunit habang pinagmamasdan niya ang tahimik na anyo ng kanyang manor sa gitna ng nyebe, isang lihim at tapat na pananaw tungkol sa kanyang mga kapwa leaders ang dahan-daang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi niya kailanman ibabahagi sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Ganap niyang alam na ang lahat ng mga matatanda at makapangyarihang leaders ang dadalo sa pagpupulong ay matagal na niyang naging sunod sanliran at mga tila puppets lamang na sumusunod sa lahat ng kanyang mga kagustuhan at desisyon dahil sa kanyang dambuhalang impluwensya at lakas sa buong Murem. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, alam din niya na kailangan pa rin niyang pakalmayan, pakiusapan, at bigyan ng sapat na atensyon at paggalang ang mga leaders ito sa tamang panahon at pagkakataon upang mapanatili ang kanilang katapatan at maiwasan ang anumang hindi inaasahang pag-aalsa at pagkakawatak-watek sa loob ng kanilang sariling hanay sa gitna ng kanilang paghahanda sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng kanilang samahan. Dahan-daang lumabas sina Gang Yachi at Dam Seong mula sa silid ng war table patungo sa mahaba at malawak na bukas na beranda ng ikalawang palapag ng manor, habang sila ay naglalakad ng dahan-dahan patungo sa direksyon ng meeting hall, na si Dam Seong ay nangunguna sa paglakad at puno ng awtoridad na tindig, at sa kanyang likuran naman ay sumusunod ng maingat at tapat si Gang Yachi na ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid upang tiyakin ang kaligtasan ni Dam Seong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang sila ay naglalakad, isang praktikal at mahalagang paalala ang dahan-daang ibinahagi ni Gang Yachi kay Dam Seong tungkol sa mga posibleng usapin na tatalakayin sa darating na pagpupulong. Ipinaalam niya na may malaking posibilidad na ang unang itatanong at igigiit ng mga matatandang leader sa kanilang pagkikita ay ang mga susunod na hakbang at aksyong dapat gawin ng alyansa kaugnay ng malagim na insidente ng Huangbo Clan, ang tanyag at makapangyarihang pamilya ng mga mandirigma na bigla na lamang nalipulin at pinuksa ng tuluyan mula sa mapa ng Murem noong mga nakaraang linggo nang walang iniwang kahit na anong bakas ng kanilang mga mamamatay tao. Agad na binigyang linaw ni Gang Yachi ang tunay na may kagagawan ng malagim na krimen na ito na matagal na nilang sinisiyasat ng kanilang mga ahente. Mariin niyang ipinabatid na ang taong nag-utos at direktang nagsagawa ng ganap na pagpuksa sa buong angkan ng Huangbo Clan ay walang iba kundi ang kilalang misteryoso at napakalakas na eksperto mula sa hanay ng unorthodox faction na kinatatakutan ng marami sa bansag na Secret Demon Queen, na ang kanyang tunay na pangalan at mukha ay halos walang sinuman ang nakakaalam sa buong mundo ng mga mandirigma. Habang sila ay patuloy na naglalakad sa gitna ng malamig na hangin ng gabi na, dahan-daang huminto ng bahagya si Gang Yachi sa kanyang paglakad, at nagpakita sa seryoso at may halong pag-aalala sa kanyang ekspresyon. Sa kabilang panig naman, nanatiling ganap na kalmado at hindi mabasa ang anumang nasa isip ang mukha ni Dam Seong, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakatuon lamang sa direksyon ng meeting hall sa dulo ng mahabang beranda. Sa isang maingat at may paggalang na tinig na tanging sila lamang ang nakakarinig sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinahagi ni Gang Yachi ang isang posibleng komplikasyon at panganib na maaaring lumabas sa gitna ng pagpupulong tungkol sa isyu ng Huangbo Clan at ng kanilang mga lihim na kasunduan. Itinuro niya sa kanyang pinuno na ang katotohanang nakipag-alyansa at nakipagkamay siya sa Steel Blood Fortress, na isang kilala at makapangyarihang samahan na kabilang sa hanay ng unorthodox faction,
ay maaaring gamitin ng mga konserbatibo at matatandang leaders ng alyansa bilang isang malakas na sandata at leverage upang pilitin, panggigipitan, at hamanin ang kanyang awtoridad at mga desisyon sa harap ng maraming tao sa pagpupulong, lalo na't ang may kagagawa ng pagpuksa sa Huangbo clan ay isa ring eksperto mula sa parehong hanay ng mga hindi ortodoksong sekta na kanilang nakipag-alyansa. Sa halip na magpakita ng kahit na anong bakas ng pag-aalala at takot sa babala ni Gang Yachi, nanatiling ganap na kalmado, tiyak, sa isang malalim at puno ng ganap na pag-unawa sa kalikasan ng kapangyarihan at tao na tinig, agad niyang kinilala at tinanggap ang posibilidad na babanggitan nga ng mga matatanda ang isyu ng kanyang alyansa upang panggigipitan siya, at ipinaliwanag niya kay Gang Yachi na ang ganitong uri ng pagtutol at panggigipit ay hindi lamang inaasahan kundi kailangan pa nga sa tamang antas upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng alyansa. Binigyang diin niya na ang isang tunay at matagumpay na ruler ay hindi kailanman makakapagpanatili ng kanyang trono at kapangyarihan sa mahabang panahon kung aasa lamang siya sa puwersa, pananakot, at matinding pang-aapi sa kanyang mga nasasakupan ng walang anumang puwang para sa kanilang sariling kagustuhan. Bilang pagtatapos sa kanyang maikli ngunit napakalalim na aral tungkol sa sining ng pamumuno, ibinahagi niya ang pinakapuso ng kanyang estratehiya sa paghawak sa mga matatandang leaders ng kanyang samahan. Ang pinakamahalagang bagay ay bigyan sila ng sapat na haba at luwag sa tali na nakatali sa kanila, sapat na kalayaan at puwang upang maramdaman nilang sila ay unti-unting umaangat, nakakakuha ng impluwensya, at may boses sa paggawa ng desisyon, upang manatili silang tapat, masunurin, at hindi magkaroon ng anumang dahilan upang mag-alsa at tumalikod sa kanyang pamumuno sa gitna ng darating na pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng buong Murm. Kapag ang mga matatandang leaders ay naranasan na ang pakiramdam ng dahan-daang pag-angat ng kanilang katayuan at impluwensya sa loob ng samahan, at kapag sila ay nakatanggap na ng sapat na kontroladong parusa at pagwawasto sa mga pagkakataong lumalagpas sila sa itinakdang hangganan ng kanilang kapangyarihan, sa huli ay kusang loob silang yuyuko at mag-aalay ng kanilang katapatan hindi lamang dahil sa takot sa lakas ng alliance leader, kundi mula sa pinakamalalim at taos-pusong bahagi ng kanilang mga puso. Hindi niya pinalampas ang bahagyang pagbabago sa kilos at ekspresyon ni Gang Yachi, kaya naman binigkas niya mismo ang mismong kaisipang nakabibigat sa hangin sa pagitan nila, gamit ang kanyang malalim at may awtoridad na boses na may halong kaunting tunay na lungkot, habang isa-isang binabanggit ang mabigat na halaga ng kanilang mga naunang hakbang, isasantabi muna niya ang ganap na pagkawasak ng buong angkan ng Huangbo clan sandali, dahil bukod pa rito ay dumanas din sila ng mga mapangwasak na pagkawala ng mga piling mandirigma ng tanyag na Black Tortoise Unit at ng veterano at bihasang master na si Guang Han, dalawang haligi ng lakas at karanasan ng kanilang samahan na hindi madaling mapapalitan ng sinuman sa loob lamang ng maikling panahon, ngunit habang patuloy siyang nagsasalita, dahan-daang tumigas ang kanyang ekspresyon, lalong sumikip ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mga mata ay lalong tumalas na puno ng hindi matitinag na determinasyon. Itinuloy niya ang kanyang pahayag gamit ang isang matatag na tanong na walang puwang para sa anumang pagtutol at pagdududa, bagaman ang presyong kanilang ibinayad ay walang alinlangan na napakalaki at tunay na masakit tanggapin para sa sinumang leaders, nakamit din naman nila ang ganap na katapatan at pakikipag-alyansa ng makapangyarihang Steel Blood Fortress, isang kaalyado na ang lakas lamang nito ay kayang tumumba sa buong kapangyarihan ng malalaking sekta sa buong Murm. Hindi ba ang nakakagulat at nakakapagpabago ng takbo ng digmaang pakinabang na ito ay higit pa sa sapat upang bigyang katwiran ang bawat sakripisyong kanilang ginawa mula pa noong simula ng kanilang plano? Sa nag-iisang sandaling iyon, nakita ni Gang Yachi ang hindi nababalot na katotohanan ng buong pamamaraan ni Dam Seyong sa paghawak ng kapangyarihan at pagpaplano ng digmaan. Hindi tinitingnan ni Dam Seyong ang libu-libong sundalo, mga master ng iba't ibang sekta, at mga matatandang leaders na nasa ilalim ng kanyang utos bilang mga buhay at humihingal na tao na may sariling mga pangarap, takot, at pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Sa halip, tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila bilang walang iba kundi mga maaaring itapon at gamiting piraso sa isang dambuhalang laro ng chess, na handa niyang ilipat, isakripisyo, o itapon sa anumang sandali kung ang hakbang na iyon ay magdadala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa ganap na tagumpay laban sa kanyang mga kaaway sa kabilang panig ng Central Plains, at habang ang katotohanan ito ay dahan-daang tumatatak sa kanyang mga buto,
hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gumuhit ng isang agaran at hindi maiiwasang paghahambing sa pagitan ng malamig at kalkuladong istilong ito at ng estilo ng young leader na kanyang matagal nang binabantayan at pinag-aaralan ng mabuti sa loob ng matitibay na pader ng Demon Cult. Sa partikular at pinakapundasyonal na aspeto ng pamumuno na ito, ang Alliance Leader ay ganap at kabuuan na kabaligtaran ng young leader ng Demon Cult, na ang paraan ng pag-uutos at pagtrato sa kanyang mga nasasakupan ay kanyang pinagmasdan ng ilang buwan, habang siya ay nagtatrabaho ng palihim bilang especially iya sa loob ng teritoryo ng kanilang mga kaaway. Habang nahati ang dalawang ganap na magkasalungat na pangyayari, ang young leader na mismong nasaksihan ni Gang Yachi sa kanyang mahabang pananatili sa loob ng Demon Cult, sa kaliwang bahagi ng hati ay isang tahimik at mainit na alaala na nababalot ng malambot at madilim na liwanag ng gabi sa ilalim ng mga puno, kung saan si Sorayang ay nakaupo nang nakatiklop ang mga binti sa lupa. Habang marahang hawak ang kamay ni Ang Hua na ang kanyang ekspresyon ay malambot, banayad, at ganap na malaya sa anumang kalupitan na iniuugnay ng buong mundo sa kanyang titulo bilang tagapagmana ng trono ng Demon Lord. Sa kanang bahagi naman ay isang magulo at marahas na tagpo ng labanan na puno ng kumukutitap na matinding asul at lila na demonic energy, kung saan ang parehong young leader ay kumikilos ng parang isang puwersa ng kalikasan na kayang wasakin ang lahat ng nasa kanyang dinadaanan. Sabay-sabay na pinapatay ang maraming bihasang kaaway ng may walang awa at matinding kahusayan, kung saan ang bawat suntok at bawat galaw ng kanyang espada ay kinakalkala upang wasakin ang kanyang mga kalaban gamit ang pinakamadumi, pinakawalang hiya, at pinakamalupit na mga pamamaraan na mayroon siya sa kanyang mga kamay, habang tinatapos niya ang kanyang malalim na paghahambing sa dalawang pinakamakapangyarihang young leader sa buong mundo ng Murem sa kasalukuyang panahon. Alam na niya ngayon ng lampas sa anino ng anumang pagdududa na bagaman ang young leader ay hindi mag-aatubiling gamitin ang bawat marumi, kasuklam-suklam, at malupit na taktika na maiisip niya upang wasakin at sakupin ang sinumang kaaway na harang sa kanyang landas. Tinatrato din niya ang bawat taong nanunumpa ng katapatan sa kanya, bawat mandirigma at bawat tagasunod na nasa ilalim ng kanyang proteksyon, na may antas ng taos puso at halos nakakatakot na lubusang pag-aalaga at debosyon na halos hindi na naririnig at nakikita pa sa mga leaders ng kanyang kalibre sa mahabang kasaysayan ng pakikipagdigma sa buong lupain. Sa itaas ng matatayog na bubong ng tradisyonal na manor ng Alliance Leader, sa gitna ng malawak at walang hanggang kalawakan ng kalangitan ng gabi, isang malaki at maitim na anino ang biglang lumitaw na mabilis na dumadaloy at lumilipad ng walang tunog sa pagitan ng mga ulap at mga bituin. Ito ay isang malaking hawk, isang bihasang mensahero na sinanay ng mga eksperto ng mga sinaunang sekta upang maghatid ng mga lihim na mensahe sa kabila ng pinakamalalayong distansya at pinakamahihirap na kalagayan ng panahon, na ang buong katawan ay lumilitaw lamang bilang isang perpekto at madilim na hugis laban sa mas maliwanag na bahagi ng kalangitan kung saan ang liwanag ng buwan ay dahan-daang sumisilip mula sa likod ng mga ulap. Bago pa man makagawa ng anumang karagdagang hakbang sina Gang Yachi at Damseyong patungo sa malalaking pintuan ng kahoy ng meeting hall, isang malakas at biglaang tunog ng malalakas na pagpukpok ng malalaking pakpak sa hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa buong beranda na agad na pumutol sa nakabibinging katahimikan ng gabi at nagpahinto sa kanilang dalawa sa kanilang paglalakad, mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Mabilis na bumaba ang malaking hawk na may kulay itim na mga balahibo, at dahan-dahan itong lumapag ng may matinding bigat at katatagan sa ibabaw ng makapal na kahoy na rehas ng beranda sa likuran nila mismo, habang sa kanyang kanang binti ay mahigpit na nakatali ang isang maliit na scroll na gawa sa balat ng hayop na may pulang tali na nagsisilbing tanda na ang mensaheng dala nito ay may pinakamataas na antas ng pagiging lihim at pagmamadali. Agad na lumingon si Gang Yachi sa huwak at sa isang mahinahon tinig ay ipinaalam niya kay Damseyong na kailangan muna nilang maghintay ng ilang sandali bago tuluyang pumasok sa bulwagan, dahil nakatanggap na sila ng mahalagang ulat at mensahe mula sa mga tauhan ng tanyag at makapangyarihang Hao Clan. Isa sa kanilang pinakamalapit at pinakamahalagang kaalyado na nakatalaga sa mga hangganang teritoryo na pinakamalapit sa Demon Cult. Agad na lumapit si Gang Yachi sa ibon at dahan-dahang kinuha ang nakatali na scroll mula sa binti nito gamit ang kanyang kanang kamay, na ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig nang wala sa kanyang kontrol dahil sa biglaang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa na biglang bumalot sa kanyang buong katawan bago pa man niya mabuksan ang balat ng mensahero, habang sa kanyang mga mata ay bigla na lamang nanlalaki ng husto sa sobrang gulat, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga nakasulat sa loob ng scroll.
Matapos niyang mabasa ng paulit-ulit ang buong laman ng mensahe upang tiyakin na hindi siya nagkakamali ng pagkakaintindi sa mga nakasulat dito, mabilis na isinara ni Gang Yachi ang scroll at lumingon ng mabilis upang harapin si Dam Seong na nakatayo lamang ng tahimik sa kanyang harapan, habang hinihintay ang balita, na ang kanyang sariling mukha ay napalitan na ng isang ekspresyon ng ganap na seryosohan at matinding pagtanggap sa bigat ng katotohanang kanyang nabasa. Hawak niya ng mahigpit ang mensahe sa kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ipinahayag niya ang pinakakinatatakutan at pinakahihintay na balita ng buong alyansa sa loob ng maraming buwan. Lumilitaw na ang matagal na nananatiling tahimik at nakatago sa loob ng kanyang Heavenly Demon Divine Cult na ang Demon Lord na si Li Changsang ay opisyal na sa wakas ay kumilos na, kasama ang kanyang buong hukbo at ang tanyag na Ghost Army, at sila ay kasalukuyan ng mabilis na sumusulong patungo sa gitna ng Central Plains upang simulan ang inaasahang malawakang pagsalakay laban sa mga sekta ng Orthodox faction. Sa halip na magpakita ng kahit na anong bakas ng pagkabigla o pag-aalala sa narinig na pinakamalaking balita ng digmaan, nanatiling ganap na kalmado, mahinahon, at puno ng hindi matitinag na katiyakan ang mukha ni Dam Seong, sa isang malalim at tila bumubulong lamang sa kanyang sarili na tinig na puno ng daan-daang taong paghihintay at paghahanda, isang maikling tunog lamang ang unang lumabas sa kanyang bibig, na sinundan ng isang maikling ngunit puno ng ganap na kahulugang pahayag na naglalaman ng lahat ng kanyang nararamdaman, na sa wakas, sa loob lamang ng dalawang salitang iyon, ipinahayag niya ang kanyang buong puso at isipan, na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, na ang lahat ng kanyang mga plano, sakripisyo, alyansa, at estratehiya ay binuo niya para sa mismong araw na ito, at nasa halip na maging isang sakuna, ang pagkilos ng Demon Lord ay ang mismong pagkakataong matagal na niyang hinihintay upang sa wakas ay mailabas ang lahat ng kanyang inihandang bitag at harapin ang kanyang pinakamalaking kalaban sa larangan ng digmaan kung saan siya ang may hawak ng mga card at kontrol sa sitwasyon. Nanatiling ganap na kalmado, walang bahid ng pagkabigla, at puno ng malalim na pagsusuri ang mukha ni Gang Yachi, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso kay Dam Seong, at dahan-dahan niyang ibinahagi ang isa pang mahalagang detalye mula sa mensahe ng Hao Clan na hindi pa niya nababanggit hanggang sa sandaling iyon. Sa kabila ng kumpirmadong pag-alis ng Demon Lord mula sa Demon Cult, wala pa ring anumang malaki, malawakan, o kapansin-pansing kilos na naitala mula sa libu-libong mandirigma at mga unit ng Demon Cult na nakatalaga pa rin sa loob at paligid ng Great 100,000 Mountains. Ang matayog at mahirap pasukin na kabundukan na nagsisilbing natural na sekta at sentro ng kapangyarihan ng buong Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng daan-daang taon, sa kabilang banda, agad na napuno ng malalim na pagkalito ang mukha ni Dam Seong matapos niyang marinig ang bagong impormasyong ito, na ang kanyang mga kilay ay mabilis na nakakunot sa hindi inaasahang detalye, hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga pangyayaring ito. Kung paano maaaring kumilos ang mismong Demon Lord, habang ang kanyang buong hukbo ay nananatiling tahimik at hindi gumagalaw sa kanilang mga sekta, kaya naman isang direktang tanong ang agad na nabuo sa kanyang isipan na nais niyang linawin agad. Dahil sa nakikitang pagkalito sa mukha ni Dam Seong, dahan-daang nagpaliwanag si Gang Yachi, ang ibig sabihin ng kawalan ng galaw sa Great 100,000 Mountains ay ang malaking bahagi, o halos kabuuan pa nga, ng dambuhalang hukbo ng Demon Cult ay nananatiling nakapwesto at hindi pa sumusunod sa kanilang leader sa kanyang paglalakbay palabas ng kanilang teritoryo. Higit pa rito, idiniin pa niya ang pinakanakakagulat at pinakamahalagang detalye ng lahat na siyang tunay na dahilan ng kanyang sariling pagtataka, base sa tumpak na pagbibilang ng kanilang mga especially iya, lumilitaw na ang Demon Lord ay tumungo lamang sa direksyong Hilaga kasama ang napakaliit na bilang na humigit kumulang 700 sundalo lamang, isang puwersang napakaliit kumpara sa inaasahang libo-libong hukbo na dapat sana ay kasama niya sa anumang paglabas niya ng Demon Cult. Ang dati kalmado at kontroladong anyo ni Dam Seong ay napalitan ng isang malalim na pagtataka, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang ganap na kalokohan at imposibilidad ng sitwasyon, 700 sundalo lamang, para sa isang nilalang na may taglay na titulong Demon Lord, ang ika-9 na Heavenly Demon sa kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult na kinatatakutan ng buong mundo. Ang bilang na ito ay napakaliit, halos katawa-tawa pa nga, para sa isang taong ang mismong pangalan ay sapat na upang magpadala ng takot sa puso ng libu-libong mandirigma, at ang bawat segundong lumilipas ay lalong nagpapatindi ng kanyang pagnanais na malaman ang tunay na nakatagong plano sa likod ng tila walang saysay at mapanganib na kilos ng kanyang kalaban sa gitna ng tumitinding tensyon sa buong Central Plains.
Bago pa man makabuo ng anumang karagdagang pagsusuri si Damseong tungkol sa dahilan ng kakaibang kilos ng Demon Lord, isang mahalaga at kritikal na tanong ang agad na ibinato ni Gang Yachi na siyang pundasyon ng lahat ng kanilang mga susunod na desisyon. Nais niyang malaman kung may sapat na ebidensya at ganap na katiyakan ang mga tauhan ng Hao Clan na ang Demon Lord na nakita nilang umaalis sa Demon Cult at tumutungo sa Hilaga ay tunay nga na si Li Qiangsang mismo. At hindi lamang isang kahalili o bihasang mandirigma ng Demon Cult na nagkukunwari lamang bilang kanilang Demon Lord upang linlangan ang kanilang mga ahente. Kasabay ng kanyang tanong, idiniin niya na ang tiyak at natatanging anyo ng sagisag na sasakyang ito ang tinitiyak ng lahat ng kanilang mga nakasaksi na sila ay hindi nagkakamali ng pagkakakilanlan, dahil walang ibang tao sa buong teritoryo ng Demon Cult ang may karapatan at lakas ng loob na sumakay at gumamit ng Demon Emperor's carriage maliban sa mismong Demon Lord na siyang may hawak ng ganap na kapangyarihan sa kanilang lahat. Matapos nilang mapagtibay ang katiyakan na ang kumikilos patungong Hilaga ay tunay nga na ang kanilang pinakakinatatakutang kalaban, dahan-daang lumingon si Damseong upang tumingin kay Gang Yachi, sa isang tono na may halong bahagyang pagtataka, kaunting pangungutya, at malalim na pagsusuri sa ugali ng kanyang kalaban. Ibinahagi niya ang kanyang sariling pagbasa sa kilos ng Demon Lord. Tila ba ang Demon Lord ay dahan-daang gumapang palabas ng kanyang Heavenly Demon Divine Cult at nagsimula ng kanyang paglalakbay nang hindi man lang nagpadala ng anumang babala, hudyat, o opisyal na pahayag muna sa kanyang mga kaaway at maging sa kanyang sariling mga general tungkol sa kanyang pag-alis, isang uri ng pagkilos na nagpapakita ng likas na pagiging minamadali, mainit ang ulo, at hindi mahilig sa mahahabang paghahanda at formalidad ng makapangyarihang leader ng Demon Cult. Hindi nagtagal, sa isang malinaw at direktang tinig ay itinanong ni Gang Yachi ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito. Kung ano ang magiging desisyon at susunod na hakbang ni Damseong tungkol sa biglaang at kakaibang paglalakbay ng Demon Lord patungong Hilaga kasama ang kanyang maliit na hukbo. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng Demon Lord na isagawa ang anumang nakatagong plano niya sa gitna ng kanilang paghahanda para sa malawakang pulong ng mga matatandang leader sa loob ng meeting hall sa kanilang likuran. Tumingin lamang si Damseong kay Gang Yachi, habang sa kanyang isipan ay pinoproseso niya ang lahat ng impormasyong kanilang natanggap mula pa noong dumating ang mensahero mula sa kalangitan. Hindi siya nagbitiw ng kahit isang salita sa sandaling ito, dahil alam niyang ang bawat desisyon na kanyang gagawin ay may dalang bigat na maaaring magpabago sa takbo ng buong digmaan. Ang 700 sundalong kasama ng Demon Lord ay maaaring isang bitag, isang hamon, isang pagkakataon upang wakasan ang banta ng Demon Cult ng maaga, o isang laro lamang upang sukatin ang kanyang katalinuhan bilang leader ng alyansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga posibilidad na ito, ang isang bagay ay tiyak na sa kanyang mga mata. Ang kakaibang kilos na ito ni Li Qiangsang ay isang bihirang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin. Sa isang malalim at puno ng ganap na katiyakan na tinig na yumanig sa tahimik na hangin sa pagitan nila, ipinahayag ni Damseong ang kanyang unang tiyak na desisyon kaugnay ng kakaibang paglalakbay ng Demon Lord patungong Hilaga. Nais nilang makita at masubukan ng personal kung gaano talaga kapambihira, kalakas, at katalino ang ikasyam na Heavenly Demon na kinatatakutan ng buong mundo. Sa halip na maghintay lamang sa loob ng kanilang mga sekta, habang ang kalaban ay unti-unting nagpapatupad ng kanyang mga nakatagong plano, sa kabilang panig naman, agad na napuno ng malalim na tapat na pag-aalala at pagkabalisa ang mukha ni Gang Yachi matapos niyang marinig ang mapanganib na planong ito ni Damseong. Ang kanyang mga kilay ay mabilis na nakakunot, at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Damseong. Habang ipinapahayag niya ang kanyang matinding pangamba na ang hakbang na ito ay maaaring mauwi lamang sa maraming walang saysay at hindi kinakailangang sakripisyo ng mga buhay ng kanilang mga mandirigma, mga taong walang kamalay-malay na gagamitin lamang bilang mga panukat sa lakas ng isang nilalang na halos itinuturing na Diyos ng digmaan ng kanyang mga tagasunod sa loob ng Demon Cult. Dahan-daang inilipat ang atensyon patungo sa ibabaw ng malaking war table na naiwan nilang nakabukas sa loob ng silid sa kanilang likuran, na ang ibabaw ay natatakpan ng detalyadong modelo ng lupain ng Central Plains na may mga bitik-bitik na guhit ng mga bundok at ilog, at ang tanging liwanag na tumatama rito ay ang mahinang dilaw na kislap mula sa isang nakasinding paper lantern na nakabitin sa itaas nito. Nakahandusay ng walang buhay sa ibabaw ng madilim na lupang modelo ang dalawang bagay na sumisimbolo sa buong pilosopiya ni Damseong sa pakikidigma. Ang maliit na pulang bandila na kanina pa niya ginagamit na marka ng teritoryo ng Demon Cult ay nakatagilid at halos tuluyan ng nakahiga sa lupa,
habang ang bilog na markang gawa sa may kantab na pulang kahoy ay nakahandusay din sa gilid nito na ang matulis na dulo ay nakaturo sa direksyon ng hilaga kung saan patungo ang kanilang kalaban. Sa gitna ng tahimik na tanawing ito, isang malamig at puno ng daan-daang taong karanasan sa pamumuno ng mga hukbo na tinig ang umalangaw mula kay Dam Seyong na siyang sumasagot sa pag-aalala ni Gang Yachi. Itinanong ni Dam Seyong kay Gang Yachi kung mayroon nga bang anumang sakripisyo sa mundo ng pakikidigma at kapangyarihan na maaaring ituring na tunay na walang saysay at walang kabuluhan, dahil para sa kanya, ang bawat buhay na nawawala, bawat unit na nawawasak, at bawat hakbang na tila nabibigo ay may dalang kahit na pinakamaliit na aral at impormasyong magagamit nila upang makamit ang huling tagumpay sa huli. Idiniin pa niya ng walang bahid ng anumang pagsisisi at awa sa kanyang boses na kahit na ang tanging makamit lamang nila mula sa kanilang susunod na hakbang ay ang tumpak na pagsukat sa tunay na limitasyon at lakas ng kanilang kaaway, nangangahulugan na ito na ang lahat ng mga itinuturing niyang mga chess pieces sa kanyang malaking laro ng digmaan ay ganap ng naitulad at naisagawa ang kanilang itinakdang layunin, anuman ang maging kapalaran nila sa larangan ng labanan sa hinaharap. Dahil dito ay ang mga mata ni Gang ay nanlalaki ng husto sa pagkagulat at pagtataka ngunit wala siyang mailabas na kahit na anong salita mula sa kanyang bibig dahil sa tindi ng kanyang pagkabigla sa ganap na kawalan ng awa ng loika ni Dam Seyong, habang unti-unting tumatatak sa kanyang isipan ang katotohanang ang lahat ng kanyang nakaraang hinala tungkol sa paraan ng pamumuno ni Dam Seyong ay totoo nga, na ang bawat isa sa kanila, maging siya man o ang pinakamahinang mandirigma, ay walang iba kundi mga maaaring itapon na piraso sa laro ni Dam Seyong, bago pa man siya makabawi mula sa kanyang pagkagulantang. Ang malamig at puno ng awtoridad na tinig ni Dam Seyong ay muling umalangaw sa buong beranda. Sa pagkakataong ito ay nagdadala ng isang tiyak at hindi na maaaring pagtalunan pang utos na kailangang isagawa agad bago pa man sumikat ang araw sa silangan. Iniutos niya kay Gang Yachi na makipag-ugnayan agad at walang anumang pagkaantala kay Fortress Leader Song Jiumbek, ang matapang at makapangyarihang leader ng Steel Blood Fortress, ang kanilang pinakamalakas at pinakamahahalagang kaalyado sa hilagang bahagi ng Central Plains na matagal na nilang kausap tungkol sa kanilang lihim na alyansa laban sa puwersa ng Demon Cult. Habang dahan-daang niyang hinahaplos ang kanyang balbas sa kanyang baba, at ang kanyang mga mata ay puno ng talas, malamig, at puno ng ganap na katiyakan na ang kanyang plano ang tanging tamang paraan upang harapin ang banta ng Demon Lord. At sa isang malakas, malinaw, at may diin na tinig na tila bayumanig sa mismong mga pundasyon ng kanyang manor, itinakda niya ang tiyak na nilalaman ng mensaheng dapat ipadala agad sa kanilang kaalyado sa hilaga, na kailangang sabihin kay Fortress Leader Song Jiumbek na magpadala agad ng tigisang pinakamahusay, pinakamalakas, at pinakabihasang blade at mandirigma mula sa bawat panig ng kanilang alyansa, isang piling mandirigma mula sa hanay ng Righteous Heavenly Alliance, at isa naman mula sa mga piling mandirigma ng Steel Blood Fortress, na siyang unang haharap at susubok sa tunay na lakas ng Demon Lord at ng kanyang 700 kasama, habang sila ay naglalakbay patungo sa hilaga. Dahan-daang lumipat ang tagpo mula sa loob ng manor patungo sa mataas na tore ng pangunahing sekta ng alyansa, kung saan ang unang maputlang asol at gintong liwanag ng pagsikat ng araw ay dahan-daang kumakalat sa ibabaw ng malawak na kalangitan, na nagbibigay ng malambot na kulay sa lahat ng bagay na nakikita nito. Sa itaas ng dalawang matatayog na poste ng kawayan na nakatayo ng tuwid sa pinakamataas na bahagi ng tore, dalawang malalaki at mabibigat na watawat ng Righteous Heavenly Alliance ang malakas na pumapapakpak at sumasayaw sa ihip ng malamig na hangin ng madaling araw, na ang bawat galaw ng mga ito ay tila isang tahimik ngunit matapang na pagsagot sa utos ng kanilang pinuno na inihayag lamang ilang sandali na ang nakalilipas. Sa kabilang banda sa hilagang teritoryo ng Steel Blood Fortress, kung saan ang hangin ay mas malamig, mas malakas, at mas mabagsik kaysa sa beranda ng manor ni Dam Seyong, at ang liwanag ng madaling araw ay nagbibigay ng isang kulay ube at asul na kulay sa buong paligid na sumasabay sa kulay ng sagisag ng kanilang samahan, sa itaas ng pinakamataas na tore ng kanilang sekta na gawa sa matitigas na bakal, isang dambuhala, mabigat, at mar-angle na watawat na kulay malalim na lila ang malakas na pumapapakpak at halos mapunit na sa tindi ng hagupit ng hangin ng hilaga, na ang bawat galaw nito ay lumilikha ng isang matalas at malakas na tunog na parang hiyaw ng isang mabangis na hayop na handang sumugod sa anumang kaaway na haarang sa kanilang landas. Sa isang malawak na tagpuan ng dalawang panig, ang daanan ay nasa pagitan ng dalawang matayog na bundok na ang mga dalasdis ay natatakpan ng puting nyebe at mga kalat-kalat na tuyong puno na walang mga dahon,
habang ang isang makipot na ilog ay paikot-ikot na dumadaloy sa malayo sa ibaba ng mga bundok na tila ba isang pilak na laso sa gitna ng kulay abong lupain, habang ang hangin sa lugar na ito ay napakalamig at matalas na tumatagos sa makakapal na baluti at robe ng mga mandirigma. Nakapila ng perpekto at walang anumang ingay ang dalawang malalaking pangkat ng mga mandirigma sa magkabilang panig ng patag na lugar. Sa itaas na bahagi, nakatayo ang mga piling sundalo ng Righteous Heavenly Alliance na nakasuot ng mapuputi at madidilim na asul na uniforme na may mga itim na baluti sa kanilang dibdib at braso, at sa bawat dulo ng kanilang mga hanay ay nakatayo ang malalaking watawat ng kanilang samahan na may sagisag ng itim na lumilipad na lawi na malakas na pumapapakpak at humahampas sa ihip ng malamig na hangin ng hilaga. Sa ibabang bahagi naman, nakapila ng may parehong katatagan at disiplina ang hukbo ng Steel Blood Fortress na ang lahat ay nakasuot ng makakapal na kulay ube at itim na kasuotan na ang disenyo ay ginawa para sa matitinding labanan sa kabundukan, at ang kanilang mga watawat ay may malaking nakaukit na umaatungal na ulo ng itim na tigre na tila ba handang sumugod at pumatay anumang sandali sa utos ng kanilang leader. Sa eksaktong gitna ng pagitan ng dalawang hukbo, nakatayo ng mag-isa ang dalawang lalaking siyang leader ng bawat panig, na ang kanilang mga presensya ay sapat na upang magdulot ng hindi maipaliwanag na bigat sa hangin sa paligid nila. Isang malakas at biglaang tunog ng pagkagulat na may halong hindi makapaniwala ang umalangaw-ngaw sa buong tahimik na daanan nang sabay nilang makita ang mukha ng isa't isa. Sa sandaling iyon, siya ay walang iba kundi si Du Jongyong, ang kinikilala at iginagalang ng buong samahan bilang Second Elders ng Righteous Heavenly Alliance, isang veteranong mandirigma na may higit sa 80 taong karanasan sa pakikipaglaban, pamumuno ng mga hukbo, at pakikitungo sa mga pinakamahuhusay na isip ng iba't ibang sekta sa buong Central Plains. Sa likuran niya, nakatayo ng tahimik at matatag ang kanyang 200 piling mandirigma na ang lahat ay may hawak na kanilang mga sandata at nakatutok ang kanilang buong atensyon sa kanilang iginagalang na elder, handang tumyupad ng kahit na pinakamapanganib na utos na ibibigay niya sa kanila anumang sandali ng walang anumang pag-aalinlangan, gamit ang kanyang malalim at puno ng likas na awtoridad na tinig. Itinanong ni Du Jongyong sa kayang harapan kung ang Steel Blood Fortress nga ba ang nagpadala sa kanya sa liblib at mapanganib na lugar na ito sa ganitong oras ng umaga. Siya naman si Cha Sik, ang tanyag at kinatatakutang Second Guardian ng Steel Blood Fortress, isa sa 3 pangunahing tagapagtanggol ng kanilang sekta na kilala sa buong Murem sa kanyang walang kapantay na galing sa paghawak ng espada, sa kanyang matalas at walang pakundangang pananalita, at sa kanyang ugaling hindi kailanman umaatres sa kahit na anong labanan gaano man ito kalaki at kapanganib para sa kanyang sariling buhay. Sa likuran niya, nakapila ng may parehong disiplina at tapang ang kanyang 200 piling sundalo, na ang lahat ay may hawak na kanilang mga sandata at nakatutok ang kanilang mga mata sa dalawang nag-uusap na leader sa gitna ng daanan, handang ipagtanggol ang kanilang guardian laban sa sinumang magtatangka na saktan siya. Gamit ang kanyang malakas at natural na walang pakundangang tinig na may halong kaunting pagkagulat na kapareho ng naramdaman ni Du Jongyong, sumagot si Cha Sik sa tanong ni Du Jongyong na siya rin ay hindi inaasahang makikita ang mismong Second Elder ng Righteous Heavenly Alliance sa liblib na lugar na ito sa halip na isang ordinaryong opisyal lamang ng alyansa. Habang ang kanilang palitan ng salita ay unti-unting nagiging mas matindi, mas matalas, at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon na tila ba ang anumang maling galaw ay maaaring magsimula ng labanan sa pagitan ng kanilang dalawang hukbo sa gitna ng tahimik na kabundukan, si Du Jongyong ay nakatayo ng ganap na tuwid at ang mga braso ay nakakrus ng mahigpit sa kanyang dibdib, gamit ang isang tinig na may halong matinding puna, kaunting pangungutya, at pagpapaalala ng kanyang mataas na katayuan sa lipunan ng mga mandirigma. Ipinaalala ni Du Jongyong kay Cha Sik na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang marumi, bastos, at walang pakundangang pananalita na kilala na ng lahat sa buong Murem, at idiniin niya na bagaman hindi siya nagmamalaki na alam niya ang lahat ng bagay sa mundo, hindi may kakailan ng sinuman na siya ay nabuhay, nakipaglaban, at nakaranas ng mga pagsubok sa buhay ng hindi bababa sa 10 taon na mas mahaba kaysa sa mas batang guardian ng Steel Blood Fortress, hindi nagtagal at hindi nagpatalo. Agad na nagbalik ng sagot si Cha Sik nang walang anumang pag-aalinlangan, takot, o paggalang sa edad ni Du Jongyong nasa harap niya, habang ipinapahayag niya ang kanyang sariling pananaw sa tunay na kahulugan ng respeto. Para sa kanya, ang isang tao ay hindi kailanman dapat humingi, umasa, o magdemandang respeto mula sa ibang tao base lamang sa kanyang edad at sa dami ng mga taong lumipas mula noong siya ay ipinanganak sa mundo.
dahil ang tunay at tapat na respeto ay hindi hinihingi kundi kinikita lamang sa pamamagitan ng sariling kakayahan, tapang, integridad, at mga nagawa sa larangan ng digmaan at sa paglilingkod sa kanyang samahan. Lalong tumindi ang bigat ng tensyon sa hangin sa pagitan ng dalawang leaders nang ang usapan ay lumipat sa pamumuno at dangal ng kani-kanilang mga samahan, na ang bawat salitang kanilang binibitawan ay maaaring maging sanhi ng malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang dalawang alyansa na dapat sana ay buong pusong magkakampi laban sa malaking banta ng Demon Cult. Si Chosik ay nakatayo ng mas tuwid pa kaysa kanina na ang kanyang kanang kamay ay nakapatong ng mahigpit sa hawakan ng kanyang espada, habang ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap na nakatutok kay Du Jongyong nasa harap niya. Sa kabilang panig naman, si Du Jongyong ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga nakakrus na braso at bahagyang itinagilad ang kanyang ulo, habang tinitingnan niya si Chosik parang isang matandang leon na pinagmamasdan ng isang mas batang tigre na nangangahas na humamon sa kanyang awtoridad, at gamit ang isang tinig na may halong matinding pangungutya at paghamon sa kakayahan ni Chosik ng kabilang samahan, ipinahayag niya na sa kabila ng lahat ng kanilang pagtatalo tungkol sa edad at respeto, hindi niya maiwasang mapansin at mapuna na ang Fortress Leader Song Jiumbek ng Steel Blood Fortress ay tunay na may pambihira at halos hanggal na lakas ng loob upang ipadala ang kanyang Second Guardian sa isang misyong ito na halos tiyak na mauwi sa matinding labanan laban sa mismong Demon Lord. Bago pa man tuluyang matapos ang huling pantig ng salita ni Du Jongyong, agad na nagbago ang buong ekspresyon sa mukha ni Chosik na mabilis na napalitan ng matindi at halos hindi mapigil ang galit at matinding pagtatanggol sa dangal ng kanyang leader. Sa isang malakas at puno ng nakamamatay na babalang tinig na yumanig sa buong paligid, mahigpit at mariin niyang pinagbawalan si Du Jongyong na magsalita ng walang ingat, walang basehan, o walang respeto tungkol sa kanilang fortress leader. Isang babala na malinaw na nagpapahiwatig na handa siyang kalimutan ang kanilang kasunduan bilang magkaalyado at makipaglaban hanggang kamatayan sa mismong Second Elder ng Righteous Heavenly Alliance sa gitna ng mapanganib na daanan ng mga bundok, sa harap ng kanilang dalawang hukbo. Kung si Du Jongyong ay muling magbibitaw ng anumang salitang makakasira sa dangal ng kanyang leader at ng buong Steel Blood Fortress na kanyang ipinagmamalaki at pinaglilingkuran ng buong puso sa loob ng maraming taon. Sa kaibuturan ng kanyang pag-iisip, ganap na napagtanto ni Du Jongyong at kinilala na wala ng anumang mabuti, kapakipakinabang, o makabuluhang bagay pa na lalabas mula sa patuloy pa nilang pakikipag-usap at pagtatalo sa isa't isa, dahil ang malaking pagkakaiba ng kanilang pananaw sa buhay, pamumuno, at pakikidigma ay sapat na upang hindi na sila magkaintindihan pa kailanman sa mga susunod na sandali ng kanilang pagtitipon. Kasabay ng pagkilalang ito, isang malalim, mabigat, at puno ng pag-aalinlangang kaisipan ang dahan-daang pumasok sa kanyang isipan na hindi niya kayang itago kahit sa kanyang sarili, ang pumasok sa isang kasunduan at alyansa sa isang samahan na pinamumunuan at kinakatawan ng mga taong may katulad na ugali, pananalita, at pananaw sa buhay gaya ni Chosik ay isang desisyong puno ng panganib, kawalan ng katiyakan, at posibleng magdulot pa ng mas malaking problema sa kanilang samahan sa hinaharap, lalo na sa gitna ng darating na pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng buong MRM. Habang sila ay nakatayo ng magkahiwalay sa ibabaw ng mabatong, bitik-bitik, at tuyong lupain ng daanan, sa kanilang harapan ay makikita ang isang malalim at madilim na bangin na ang ilalim ay natatakpan ng manipis na hamog ng umaga, habang si Chosik ay nakatayo, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakataas sa isang mapang-asar at mapanghamong ngiti, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng makipot na daanan ng mga bundok kung saan inaasahang dadaan ang kanilang target. Sa isang malakas, puno ng pangungutya, at walang kahit anong bakas ng takot na tinig, ipinahayag niya na ang kanyang sariling pananaw sa Demon Lord. Para sa kanya, ang mga kwento at alamat tungkol sa nakakatakot na lakas ng ikasyam na Heavenly Demon ay pawang mga labis na paglalarawan lamang, at handa siyang patunayan sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata kung gaano talaga kaina at kaawa-awa ang Demon Lord na kinatatakutan ng bilyon-bilyong tao sa buong Central Plains. Sa kabilang panig naman, si Du Jongyong ay nanatiling nakatayo ng kalmado ngunit puno ng pag-iingat, na ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso at puno ng babala, habang nakatutok sa harap niya, at sa isang malalim at puno ng daan-daang taong karanasan sa pakikipagdigma na tinig, mahigpit niyang binalaan at pinayuhan si Chosik na huwag gagawa ng anumang padaskol, walang pag-iisip, o hanggal na hakbang na maaaring magdulot ng malaking kapahamakan sa kanilang dalawa at sa kanilang mga hukbo sa likuran nila.
Idiniin pa niya na hindi sila naglakbay ng malayo at sumugod sa mapanganib na lugar na ito upang makipaglaban at makipagtunggali ng direkta sa mismong Demon Lord. Sa halip ay ang tanging layunin lamang ng kanilang misyon ay maingat na obserbahan, sukatin, at alamin ang tunay na intensyon, plano, at antas ng lakas ng kanilang kalaban, habang ito ay naglalakbay patungo sa hilaga kasama ang kanyang maliit na pangkat ng mga sundalo, nang hindi nagdudulot ng anumang gulo at labanan na maaaring magpabago sa takbo ng mga plano ng kanilang mga pinuno sa likuran nila. Hindi nagtagal, bahagyang itinaas ni Chosik ang kanyang sulok ng labi sa isang mas matindi at mas direktang pangungutya na may halong hamon sa kanyang boses, at sa isang mabilis na sulyap sa gilid ng kanyang mga mata patungo kay Du Jongyong nasa tabi niya. Isang maikli ngunit matalas na tanong ang kanyang ibinato kay Du Jongyong na may halong pagdududa sa iginagalang na elder ng alyansesa. Isang mababang pangungutya na tunog, na itinanong niya kay Du Jongyong kung ang dahilan ng kanyang labis na pag-iingat at mahigpit na mga babala laban sa pakikipaglaban ay dahil siya ba ay nagsisimula ng makaramdam ng matinding takot at pangamba sa mismong ideya pa lamang na makaharap nila ang Demon Lord ng direkta sa gitna ng liblib na kabundukang ito. Tumingin lamang si Du Jongyong na puno ng babalang tinig na walang anumang bakas ng takot kundi tanging malalim na paggalang lamang sa tunay na lakas ng kanilang kalaban. Mariin niyang sinabi kay Chosik na hanggang ngayon ay nananatili itong kasing hanggal at walang sapat na pag-iingat gaya noong mga nakaraang taon na hindi niya makalimutan, at agad niyang ipinaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang mga babala at pag-iingat na hindi nauugnay sa anumang takot sa kanyang sariling buhay. Idiniin niya na ang antas ng martial prowess at bihasa sa sining ng pakikipaglaban ng mismong Demon Lord ay tiyak na nasa antas na halos kapantay na ng titulong Greatest Under Heaven. Ang pinakamataas at pinakabihirang antas ng lakas na kayang abutin ng sinumang mandirigma sa buong kasaysayan ng Mirim, isang antas na tanging iilan lamang sa bilyon-bilyong tao ang nakarating sa loob ng libu-libong taon, at sapat na upang wasakin ang daan-daang bihasang mandirigma gaya nila sa loob lamang ng ilang saglit na labanan. Bilang pagtatapos sa kanyang mahalagang paalala, nilinaw niya kay Chosik na wala talaga silang balak na makipaglaban sa kalaban sa araw na ito. Ngunit kung sakaling lumala ang sitwasyon at mapilitan silang tumakas upang iligtas ang kanilang sariling buhay mula sa galit ng isang nilalang na nasa antas na iyon, ang pinakamahalaga at unang bagay na dapat gawin ng sinumang mandirigma ay panatilihing ganap na kalmado, malinis, at walang anumang gulo ang kanyang sariling isipan, dahil ang anumang pagkataranta at padaskol na desisyon sa gitna ng labanan sa ganoong kalakas na kalaban ay tiyak na magdudulot lamang ng kanilang mabilis at masakit na kamatayan sa gitna ng mabatong daanan ng kabundukang ito. Dahil dito, ang dati mapang asar, puno ng sariling kumpiyansa, at hamong ekspresyon ni Chosik ay mabilis na naglaho at napalitan ng isang ganap na seryoso at puno ng malalim na pag-iisip na anyo, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok ng walang anumang paggalaw sa direksyon sa kanyang harapan kung saan unti-unting lumalakas ang ugong ng mga yabag ng mga kabayo mula sa malayo, habang mabilis na pinoproseso ng kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Du Jongyong. Alam niya sa kanyang sarili na kahit gaano siya katapang at kahusay sa paghawak ng espada, ang mga salita ng isang taong kasing karanasan ni Du Jongyong ay hindi kailanman dapat baliwalain at pagtawanan lamang, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang mismong leader ng Heavenly Demon Divine Cult na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan sa isang iglap lamang ng kanyang mga desisyon, na natili siyang ganap na tahimik sa mga sumunod na sandali, at ang tanging maririnig lamang sa paligid nila ay ang malakas na ihip ng malamig na hangin sa pagitan ng mga bundok at ang lalong lumalakas at mas malinaw na ugong ng daan-daang paa ng mga kabayo na unti-unti nang lumalapit sa kanilang kinalalagyan. Sa isang malawak na bakana ng makipot na daanan sa pagitan ng dalawang matayog na bangin ng bundok, kung saan ang buong paligid ay biglang napuno ng makapal na ulap ng alikabok, dahil sa daan-daang mabilis na tumatakbong mga paa ng malalaki mga kabayong pandigma ng hukbo ng Demon Cult, sa harapan ng buong prosesyon, nakasakay sa ibabaw ng kanilang mga kabayo ang isang hanay ng mga piling elite cavalry ng Demon Cult na ang lahat ay nakasuot ng makintab na itim na baluti mula ulo hanggang paa na may mga pulang palamuti sa kanilang balikat at dibdib, may suot na mga pulang talukbong sa kanilang mga ulo, at ang bawat isa ay may hawak na mahahabang sibat, habang sila ay mabilis na sumusulong patungo sa direksyon ng dalawang naghihintay na hukbo sa labas ng daanan. Sa likuran ng mga kawal na ito, dahan-daang lumilitaw ang Marengel, madilim, at hindi mapagkakamalyang anyo ng Demon Emperor's carriage, ang malaking palangkin na tanging ang mismong Demon Lord lamang ang maaaring sumakay, na ng disiplina, koordinasyon,
Mabilis na nakuha ang atensyon ni Du Jongyong sa biglaang paglitaw ng prosesyon ng Demon Cult sa kanyang buong isipan sa mga sumunod na sandali, ang dati niyang kalmado, kontrolado, at puno ng awtoridad na ekspresyon ay mabilis na napalitan ng isang anyo ng matinding pagkagulat, pagkabigla, at unti-unting pagtaas ng takot na hindi niya kayang itago kahit na gaano niya papilitin ang kanyang sarili na manatiling kalmado ayon sa kanyang sariling payo kanina lamang. Habang ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki ng husto, habang nakatutok ang mga ito ng diretso sa paparating na itim na hukbo sa gitna ng daanan, sa isang mahina, nanginginig, at halos hindi na marinig na bulong na lumabas lamang mula sa kanyang bibig, habang ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanigas sa kanyang kinatatayuan, sa wakas ay kinilala at ipinahayag niya ang katotohanang matagal na nilang hinihintay at kinatatakutan sa loob ng mahabang panahon, narito na ang Demon Cult. Habang ito ay dahan-daang umaakyat at sumusulong sa paikot-ikot at mabatong daanan na bumabagtas sa gitna ng matatayog at natatakpan ng nyebe ng mga dalasdis ng hilagang kabundukan, habang ang makipot na daan ay puno ng mga itim na figure ng mga piling sundalo ng Demon Cult na nakaayos ng perpekto sa kanilang mga hanay, at sa gitna ng lahat ng ito ay kitang-kita ang mar-angle na anyo ng Demon Emperor's carriage na dahan-daang gumagalaw sa itaas ng mga bato, na napapalibutan ng 12 ng mga pinakamalalakas na personal guard ng Demon Lord, sa itaas na bahagi ng kabundukan, isang malakas, puno ng matinding pagkabigla, at halos sumisigaw na bulong ang lumabas mula sa bibig ni Du Jongyong na hindi niya namamalayan, habang ang kanyang buong katawan ay lalong naninigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mata ay lumaki ng husto sa gulat, sa loob lamang ng maikling sandaling iyon, ang lahat ng kanyang karanasan, katapangan, at mga aral tungkol sa pagpapanatili ng kalmadong isipan sa gitna ng panganib na kanyang itinuro sa iba at sa kanyang sarili sa loob ng 80 taon ay tila ba naglahong lahat na parang bula sa hangin, dahil ang presensya at laki ng puwersang dumarating sa kanila ay higit pa sa anumang bagay na kanyang inihanda at inasahan sa kanyang buong buhay. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang sitwasyong kanilang kinakaharap ngayon ay hindi na lamang isang simpleng pagsubok at pagsukat sa intensyon ng kanilang kalaban, ito ay isang bitag, o isang maling hakbang na maaaring mauwi sa ganap na pagpuksa sa kanilang dalawang hukbo sa gitna ng liblib na kabundukan bago pa man sila makatawag ng anumang tulong mula sa kanilang mga leader sa malalayong sekta ng kanilang mga samahan. Ang buong katawan ni Du Jongyong ay bahagyang nanginginig na hindi niya makontrol, ang maraming butil ng pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi sa kabila ng ginaw, at mabilis siyang nagtanong kay Chosik sa pinakamahalagang bagay na makapagliligtas sana sa kanila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa isang nanginginig at puno ng pag-asang tinig, itinanong niya kay Chosik kung mayroon ba siyang dala at nakahandang karagdagang mga reinforcement at hukbong darating upang tulungan sila sakaling lumala ang kanilang kalagayan sa harap ng kalaban. Hindi nagtagal, sumagot si Chosik na ang kanyang sariling mukha ay napalitan na rin ng ekspresyon ng matinding pagkagulat at pagkalito nang makita niya ang tunay na laki ng paparating na puwersa, at ipinaalam niya kay Du Jongyong na ang lahat ng kanyang karagdagang hukbo ay nakapwesto pa lamang sa layong 5 kilometers mula sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan, isang distansyang sapat na malayo upang hindi nila maabot at matulungan sila sa loob ng mahabang panahon sakaling sumiklab ang labanan sa loob lamang ng ilang sandali mula ngayon. Bilang pagtatapos sa kanyang sagot, itinanong naman niya pabalik kay Du Jongyong na may halong pagkalito at pag-aalala sa kanyang tinig kung bakit niya ito tinatanong. Sa isang malakas at puno ng awtoridad na utos ang lumabas sa kanyang bibig na yumanig sa buong paligid, na iniutos niya sa kanyang mga tauhan at sa mga sundalo ng Steel Blood Fortress na tipunin agad at walang anumang pagkaantala ang lahat ng kanilang mga nakahandang reinforcement mula sa kanilang mga nakatagong pwesto sa paligid ng kabundukan, dahil alam niyang wala silang pag-asa kung haharapin nila ang kalaban gamit lamang ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga kasama. Sa kabilang panig naman, kasabay nito ay lumingon si Chosik ng mabilis kay Du Jongyong nang may pagkalito at hindi maintindihan na dahilan ng kanyang labis na pagmamadali at pagkagulat sa kanyang tabi. Sa isang tinig na may halong pangungutya at hindi makapaniwala sa sobrang reaksyon ni Du Jongyong, ipinahayag niya ang kanyang sariling pagtataka. Hindi niya maunawaan kung bakit gumagawa ng ganoon kalaking gulo at pag-aalala si Du Jongyong gayong ang bilang ng mga kasama ng Demon Lord ay 700 lamang, isang bilang na sa tingin niya ay kayang-kaya nilang harapin ang kanilang dalawang hukbo nang hindi na kailangan pang tumawag ng karagdagang tulong mula sa malalayong pwesto ng kanilang mga sundalo. Ngunit sa nanginginig, halos hindi na marinig, at puno ng labis na paggalang sa kapangyarihan ng kanilang kalaban na boses,
Dahan-dahan inamin ni Du Jongyong at ipinahayag kay Chosik ang nakakatakot na katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan mula pa noong una niyang makita ang ayos ng mga hanay ng paparating na hukbo. Ang 700 mandirigmang kasama ng Demon Lord ay hindi mga ordinaryong sundalo lamang ng Demon Cult, kundi sila mismo ang kinikilala ng buong Murem bilang pinakamalakas, pinakamahusay, at pinakakinatatakutang puwersang pandigma ng buong Demon Cult. Hindi nagtagal, mariin at walang anumang pag-aalinlangan niyang idinugtong ang pangalan ng unit na sapat na upang magpadala ng takot sa puso ng sinumang mandirigmang makarinig nito. Walang anumang duda sa kanyang isipan na ang mga nasa harapan nila ngayon ay ang maalamat at halos hindi na nakikita sa loob ng daan-daang taon na Heavenly Demon Army, ang personal na hukbo ng mismong mga Demon Lord ng nakaraan na sinanay lamang para sa isang layunin, ang wasakin ang sinumang kalaban ng kanilang leader anuman ang halaga ng buhay na kailangang isakripisyo nila para rito. Dahan-daang inilipat ang tagpo sa Mar-Ingel, madilim, at puno ng mga gintong ukit na harapan ng Demon Emperor's carriage na ngayon ay huminto na sa gitna ng daanan ilang daang hakbang lamang ang layo mula sa kinalalagyan ng dalawang hukbo ng alyansa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at lalong tumitinding bigat ng presensyang dumarating mula sa karwahe, mabilis na humakbang si Du Jongyong pasulong hanggang sa siya ay tumayo sa pinakaharap ng lahat ng kanilang mga sundalo. Itinaas niya ang kanyang ulo upang salubungin ang direksyon ng karwahe kahit na ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig sa hindi niya makontrol na takot, at sa isang malakas, matatag, at puno ng awtoridad na tinig na sinubukan niyang gawing walang bahid ng kaba kahit na alam niyang kabaligtaran ang kanyang nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso, sumigaw siya ng malakas upang marinig siya ng lahat ng tao sa magkabilang panig ng daanan. Inutusan niya ang buong prosesyon ng Demon Cult na huminto muna sa kanilang paglalakbay, at ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang mga kasama niya bilang mga kinatawan at mandirigmang nagmula sa tanyag at makapangyarihang Alliance City, ang sentro ng kapangyarihan ng buong Righteous Heavenly Alliance sa gitna ng Central Plains. Bago pa man makapagsalita muli si Du Jongyong upang idagdag ang layunin ng kanilang pagtitipon sa liblib na lugar na ito, isang biglaan at nakakakilabot na pangyayari ang naganap sa loob lamang ng isang iglap na nagpatigil sa lahat ng kanilang iniisip at paghahanda. Mula sa pagitan ng dalawang kurtina ng pinto ng Demon Emperor's carriage, dahan-daang inilabas ng Demon Lord ang kanyang kanang kamay na unti-unting itinaas sa hangin sa harap ng daan-daang nakatingin na mga mata mula sa magkabilang panig. Ngunit hindi ang anyo ng kamay ang nagpadala ng matinding takot sa puso ng lahat ng nakakita nito, ang buong paligid nito ay biglang napalibutan ng isang makapal, umiikot, at kumukutitap na madilim na asol na demonic energy kilala ng lahat ng mga mandirigma sa Murem bilang demonic chi, ang pinakamalinis at pinakamalakas na anyo ng chi na tanging ang mga tunay na tagapagmana ng trono ng Demon Lord lamang ang kayang lumikha at kontrolin ng walang anumang hirap. Sa isang napakalawak mula sa tuktok ng isa sa mga katabing bundok ang nagpakita sa buong lawak ng nangyari sa susunod na sandali, na nagpapatunay na ang lakas na inilalabas ng Demon Lord ay hindi lamang nararamdaman sa daanan kundi umaabot hanggang sa pinakamataas na bahagi ng mga nakapaligid na rurok ng kabundukan, mula sa eksaktong kinalalagyan ng Demon Emperor's carriage sa gitna ng makipot na daanan, isang dambuhala, matindi, at nagniningning na puti at asul na liwanag ang biglang sumabog paitaas hanggang sa tumagos ibaba na bundok at bumuo ng isang perpektong hugis ng isang malaking bituin na may apat na mahabang sinag na kumakalat sa lahat ng direksyon sa ibabaw ng buong lambak. Ang liwanag na ito ay napakaliwanag na halos katumbas na ng sikat ng araw sa tanghali, na sapat na upang biglang lumiwanag ang buong madilim na bahagi ng kabundukan. Sa ibabang bahagi ng kabundukan, kitang-kita ang dalawang malalaking itim na blok ng mga hanay ng mga sundalo ng Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress na nakatayo sa magkabilang panig ng patag na lugar, at sa gitna ng pagitan ng dalawang hukbo ay makikita ang dalawang napakaliit na anino lamang nina Du Jongyong at Chosik na nananatiling nakatayo at nakatingala ng hindi makapaniwala sa dambuhalang liwanag na kanilang nasasaksihan sa kanilang harapan. Dahil dito, ang mga mata ni Du Jongyong at Chosik ay halos lumabas na sa kanilang mga saksakan dahil sa laki ng kanyang pagkagulat. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa bibig ng alinman sa kanila sa mga sandaling iyon, dahil alam nilang pareho na ang lahat ng kanilang paghahanda, lahat ng kanilang plano, at lahat ng kanilang pagtitiwala sa kanilang sariling lakas ay walang halaga kumpara sa antas ng kapangyarihang ipinakita lamang ng Demon Lord gamit ang kanyang isang kamay,
At sa sandaling iyon ay pareho na silang nakatayo lamang sa kanilang mga kinatatayuan na parang mga estatwang hindi makagalaw dahil sa tindi ng kanilang nararamdamang takot sa harap ng isang nilalang na nasa antas na lampas sa kanilang naiisip na kakayahan ng sinumang mandirigma. Kasabay nito ay malakas itong sumabog sa kanilang kinaroroonan na bumuo ng isang dambuhalang pag-ilog na shockwave na may kapangyarihang kayang wasakin ang anumang bagay na madadaanan nito sa loob ng daanan. Sa gitna ng pagsabog ay napakaliwanag na halos hindi na matingnan ng sinumang mata, at mula rito ay kumakalat ang matitinding asul na chi na mabilis na humahampas sa lupa at sa mga gilid ng mga bundok na nagiging sanhi ng pagkakatanggal at pagpapalipad sa daan-daang malalaki at maliliit na bato at durog na lupa mula sa dalesdis ng kabundukan na tila ba mga butil ng alikabok lamang sa harap ng lakas ng daloy ng chi. Sa susunod na sandali, habang ang shockwave ay mabilis nang lumalayo mula sa sentro ng pagsabog at tumatawid sa malawak na espasyo ng daanan patungo sa direksyon ng dalawang nagulat na leaders at ng kanilang mga hukbo, na ang bilis nito ay mas mabilis pa sa bilis ng anumang palaso at espada na kayang itapon ng sinumang mandirigma sa buong Murm. Sa mga sandaling sumunod sa pagdaan ng dambuhalang shockwave ng demonic energy, ang buong kalawakan sa ibabaw at paligid ng makipot na daanan ng kabundukan ay ganap ng natakpan ng isang napakakapal, umiikot, at kulay abong ulap ng alikabok, durog na bato, at maliliit na piraso ng mga durog na lupa na itinaas ng lakas ng pagsabog mula sa mga dalesdis ng mga katabing bundok. Hindi nagtagal sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang serye ng matatalas, mabilis, at tila kumakalat sa buong paligid na tunog ng pagputol ng hangin at chiyang biglang umalangaw-ngaw mula sa loob ng makapal na ulap ng alikabok, na sapat na malakas upang patigilan ang pagbagsak ng mga maliliit na bato sa paligid at maging sanhi ng bahagyang panginginig ng lupa sa ilalim ng mga paa ng lahat ng mga taong naroroon. Kasabay ng mga tunog na ito, ang siksik na ulap ng alikabok ay biglang nagsimulang mapunit at mahati sa maraming bahagi mula sa loob palabas. Nang sa wakas ay tuluyan ng naglaho ang lahat ng natitirang alikabok at usok mula sa kalawakan, isang nakakagulat at nakakatakot na tanawin ang bumungad sa lahat ng mga mata ng mga taong naroroon sa lambak. Ang dating pantay, matigas, at mabatong daanan na kanilang tinahakan kanina papunta sa tagpuang ito ay ganap ng nawasak at nagbago ng anyo dahil sa lakas ng pagsabog ng demonic energy na inilabas lamang ng isang kamay ng Demon Lord. Ang buong daanan ay naging isang malalim, pabilog, at tila badurog na lambak na ang lupa ay siksik na siksik pababa ng ilang talampakan mula sa orihinal na antas nito, na may mga bitik-bitik na guhit na kumakalat sa lahat ng direksyon hanggang sa paanan ng mga bundok, at ang lahat ng malalaking bato, tuyong damo, at mga kalat na sanga ng puno na dati ay nakakalat sa paligid ay naglaho na ng tuluyan at naging pinong alikabok na lamang na humalo sa hangin. Mula sa kinatatakutan ng Demon Lord ng buong Central Plains, dahan-daang siyang lumabas mula sa loob ng kanyang karwahe at tumayo sa itaas ng mga hakbang nito upang harapin ang direksyon ng dalawang kinatawan ng alyansa, habang ang mga mata ay walang kahit na anong emosyon, habang nakatitig ng diretsyo sa kinaroroonan ng dalawang matatandang mandirigma sa malayo, na tila ba tinitingnan lamang niya ang dalawang hindi mahahalagang insekto na walang anumang halaga sa kanyang paningin. Sa napakahaba at malawak ng daanan matapos ang maikling paghinto ng prosesyon, kung saan ang buong kalawakan sa itaas ng Demon Emperor's carriage ay biglang napuno ng isang mainit, maliwanag, at marangal na gintong liwanag na bumababa mula sa kalangitan hanggang sa tumama ito sa bubong ng karwahe, na tila ba isang pagpapala mula sa itaas para sa paglalakbay ng Demon Lord ng Demon Cult sa kanyang pagtungo sa hilagang bahagi ng Central Plains. Mula sa loob ng liwanag na ito, isang maikli, malalim, malamig, at puno ng ganap na awtoridad na tinig ang umalangaw-ngaw sa buong lambak. Sa isang salita lamang na walang kahit na anong paliwanag at karagdagang pahayag, iniutos ng Demon Lord sa kanyang buong hukbo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Kasabay ng kanyang utos, ang buong prosesyon ay sabay-sabay na muling gumalaw ng may ganap na koordinasyon at disiplina. Ang mga hanay ng mga elite cavalry sa unahan ay nagsimulang maglakad muna ng dahan-dahan gamit ang kanilang mga kabayo, na sinusundan ng Marangel na Demon Emperor's carriage na dahan-daang gamulong sa ibabaw ng wasak at durog na lupa ng daanan ng walang anumang hirap, at ang mga natitirang hanay ng Heavenly Demon Army ay sumusunod sa kanilang mga perpektong pormasayon, habang ang lahat ng kanilang mga mata ay nananatiling nakatutok ng diretsyo sa kanilang dinadaanan ng walang kahit na anong sulyap sa mga sundalo ng alyansa sa gilid ng daanan.